Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na thriller horror na Pinamagatang. Nagsisimula ang pelikula sa isang abandonadong simbahan sa Los Angeles nang magising ang isang tao na nagngangalang Nick at nadiskubring naglaho ang kanyang mga kasamahan. Medyo nakakatakot ang madilim na silid. Lumabas siya ng silid ng litong-lito at pumasok sa madilim na pasilyo. Di nagtagal, nakakita siya ng isang nakakadiring bangkay na halos durog-durog sa may kanto. Takot na takot, dali-dali siyang pumasok sa ibang silid, kung saan di niya inaasahan na makikita ang kanyang nobya na nakayuko sa sahig. Nang siya ay lumapit, nakita niyang inangat-ngat nito ang mabahong bahagi ng isang bangkay. Naramdaman ng nobya ang presensya ni Nick, kaya ito'y tumayo, may nakabaon pa ring punyal sa kanyang katawan na malinaw na nagpapakita na hindi na siya tao. Sa sobrang takot, mabilis na tumakbo si Nick nang nakayapak, at tuluyang nakatakas palabas ngunit bigla siyang nabangga ng isang paparating na sasakyan. Maliwanag na hindi alam ng mga residente ang nalalapit na kasindak-sindak na pangyayari. Matinding sugatan, dinala si Nick sa ospital. Dumating ang kanyang ina, isang guro na si Madison, matapos marinig ang balita, kasama ang amain niyang si Travis, at ang kapatid na si Alicia. Pagdating nila, nakita nilang iniimbestigahan si Nick ng pulisya, dahil may nag-ulat na posibleng magpakamatay siya. Gayunman, hindi sinabi ni Nick ang totoo sa pulis, ni sa kanyang pamilya. Kasi naman, sobrang kakaiba ng nakita niya sa simbahan. Si Madison, na alam na ang kanyang suwail na anak ay lutang pa rin sa droga, ay tila pagod na. Nang makita niyang hindi naman kritikal ang kondisyon, nagmamadali siyang bumalik sa trabaho sa paaralan. Pagdating doon, nalaman niya mula sa punong guro na kumakalat ang malawakang sipon at maraming estudyante ang nag-absent. Habang nag-uusap sila, may isang estudyanteng madungis ang nagpa-alarm sa metal detector sa security check. Dinala siya ni Madison sa opisina at nadiskobring may nakatagong punyal. Ipinaliwanag ng binata na nabasa niyang maraming kaso ng patayan sa ibang estado at dala niya ang punyal para sa sariling depensa. Inisip ni Madison na sobrang nag-iisip ang bata, pinayuhan siyang mas magbasa ng libro at bawasan ang oras online, at kinumpiska ang punyal bago siya pinalaya. Kahit tamain lamang si Travis, totoo ang malasakit niya kay Nick at nagboluntaryong manatili upang alagaan ito. Nang magising si Nick mula sa panibagong bangungot, hindi na niya matiis ang takot at paghihirap, kaya sa wakas ay sinabi niya kay Travis ang tungkol sa kanibalismo na nasaksihan niya sa simbahan. Nagduda si Travis, ngunit para makasiguro, nagmaneho siya patungo sa simbahan ng gabing iyon. Karaniwang tambayan ng mga adik ang lugar, pero gabing iyon ay nakakatakot na tahimik. Agad nakakita si Travis ng dugo at kalat-kalat na laman sa pasilyo. Nakasalubong din niya ang isang kabataang lalaki na tarantang-taranta, paulit-ulit na bulong ng, "Huwag ninyo akong patayin," bago tuluyang naglaho na parang bula. Kinabukasan ng maaga, ikinuwento ni Travis sa asawa ang nakita niya sa simbahan. Naniniwala siyang may masamang nangyari doon at maaaring totoo ang sinabi ni Nick na may kumakain ng tao. Subalit hindi ito sineseryoso ni Madison. Inisip niyang guni-guni lamang iyon ni Nick dahil sa droga. Tutal, hindi naman nakapagtataka kung may karahasan sa simbahan na kilalang tambayan ng mga siga. Wala nang masabi pa si Travis. Si Nick naman, na pakiramdam ay walang kakampi sa pamilya, ay gustong tumakas sa ospital upang alamin ang katotohanan sa insidente sa simbahan. Hindi niya matiis ang takot. Sa oras na iyon, nagkaroon siya ng pagkakataon. Biglang nagkaroon ng emergency ang kasama niyang pasyente sa silid, at abalang dinala ng mga staff sa A. Sinamantala ni Nick ang kaguluhan, hinubad ang kanyang hospital gown, nagsuot ng pangkaraniwang damit, at tumakas palabas ng ospital. Nang malaman ni Madison na tumakas ang anak, inisip niyang baka nagtungo ito sa simbahan, kaya sila ni Travis ay pumunta roon upang hanapin siya. Sa itaas ng simbahan, natagpuan nila ang isang pansamantalang higaan na tila matagal nang tinutulugan ni Nick. Nakakita rin sila ng dugo sa main hall. Naunawaan ni Madison na maseryoso na pala ang sitwasyon. Lalo nilang hinanap si Nick at pinuntahan ang bahay ng isang lalaking nagngangalang Calvin, pinakamatalik na kaibigan ni Nick sa kolehiyo. Ngunit sinabi ni Calvin na wala na siyang komunikasyon kay Nick mula nang malulong ito sa droga. Maghapon nilang hinanap si Nick ngunit bigo at napagpasiyahang umuwi na lang. Sa daan, naipit sila sa matinding trapiko. Akala nila ay dahil lamang sa aksidente,
pero agad nilang napansin na may kakaiba. Umuugong ang mga sirena sa paligid, pati mga helikopter ng rescue ay naroon. Bumababa ang mga tao sa kanilang sasakyan upang tingnan ang nangyayari. Nang marinig ang mga putok ng baril, mabilis na bumalik sa sasakyan si Travis kasama si Madison. Nakaramdam siya ng kaba at nagdesisyong dumaan sa ibang ruta. Kinabukasan, kumalat sa internet ang video ng insidente sa trapiko. Nagtipon-tipon ang lahat sa harap ng screen, nagulat nang makita ang isang sugatang lalaki na umatake sa mga rescuer. Wala nang nagawa ang pulis kundi barilin siya, pero kahit ilang tama, patuloy pa rin itong kumikilos. Tumigil lamang ng tamaan sa ulo. Pagkatapos mapanood ang video, takot na takot ang mga estudyante. Ang pinakakumakalat na teorya ay may virus na naihahawa sa hangin na nagpapabago sa mga tao at ginagawang marahas at hindi nasasaktan. Di nagtagal, nagdeklara ang gobyerno ng Los Angeles ng state of emergency at pansamantalang isinara ang lahat ng paaralan. Pinayagang umuwi ang mga estudyante sakay ng school bus ng hapon na iyon. Ngunit walang kaalam-alam si Nick sa balita. Pagkatakas mula sa ospital, ginawa niya ang lahat para hanapin ang kanyang pusher, na siya ring dating kaklase, si Calvin. Gusto niyang malaman kung mailabis na hallucinogenic sa mga droga na ibinigay nito. Subalit hindi natuwa si Calvin. Ayaw niyang may makaalam ng kanyang tirahan at nag-aalala na baka mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan bilang tulak. Kaya nilansi ni Calvin si Nick patungo sa isang liblib na lugar na may balak siyang patayin ito upang manahimik. Mabuti na lang, napansin ni Nick ang baril na nakatago sa likod ni Calvin. Nagkaroon ng komprontasyon at sa kaguluhan, pumutok ang baril at tinamaan si Calvin na bumagsak sa dugo. Lubos na natakot si Nick at tinawagan si Travis upang humingi ng tulong. Unay nais niyang ilihim sa kanyang ina, ngunit sa huli, sumama si Madison kay Travis upang puntahan si Nick. Maputlang inamin ni Nick na napatay niya si Calvin. Agad silang nagpunta sa pinangyarihan, ngunit laking gulat nila nang wala na ang bangkay ni Calvin. Sobrang naguguluhan si Nick, iniisip kung guni-guni lamang ba iyon. Sa huli, nagpasya silang umuwi. Habang umaatras ang kotse, biglang lumitaw ang isang pasuray-suray na anino. Si Calvin iyon. Agad bumaba ang mag-asawa upang tingnan ang kalagayan, handang akuin ang responsibilidad. Ngunit hindi nagsalita si Calvin, sa halip ay pilit silang kinakagat. Sa sandaling iyon, inapakan ni Nick ang silinyador at binangga si Calvin. Laking gulat nila nang bumangon pa rin ito. Dahil sa kawalan ng pag-asa, binilisan pa ni Nick at muling binangga, dahilan upang lumipad si Calvin ng ilang metro na parang laruan. Ngunit si Calvin ay patuloy pa ring nakakalakad ng dahan-dahan. Lalong nagtaka sila na may kakaiba nga. Nagpasya si Travis na iligtas agad ang pamilya palabas ng lungsod. Tinawagan niya ang anak-anak niyang si Alicia at pinapaghanda ito sa bahay. Ngunit wala siya roon, nasa bahay siya ng nobyo. Hindi niya ito makontak nitong mga araw, kaya agad siyang pumunta roon matapos isara ang paaralan, at nakita niya itong deliryo at nilalagnat. Nananatili siyang nag-aalaga sa tabi nito. Naramdaman ni na Travis at Madison na may mali at mabilis na nagtungo sa bahay ng nobyo. Natuklasan nilang may kagat ito sa balikat na duguan. Kahit hindi pa nila alam na ang kagat ay nagiging zombie, dama nilang may kakaiba sa nobyo, kaya pinilit nilang isama si Alicia pauwi. Ang nobyo, na parang may alam, ay nagsabing paparating na ang kanyang pamilya mula sa probinsya, at pinakiusapan si Alicia na sumama na sa mga magulang. Si Alicia, na walang kamalay-malay sa seryosong sitwasyon, ay napilitang sumama kina Travis. Samantala, hindi magawang iwan ni Travis ang tunay niyang anak na si Chris, na nakatira kasama ang kanyang ex-wife. Papauwi pa lang galing eskwela si Chris. Nang tawagan ng ama, agad niya itong ibinaba. Lumabas na matagal na pala siyang may sama ng loob kay Travis dahil parang mas tinatrato nito si Nick na sariling anak, kaya sira ang kanilang relasyon bilang mag-ama. Nag-aalala sa kaligtasan ng anak, nagmaneho si Travis papunta sa bahay ng ex-wife. Sa daan, nakita niyang nag-iimbak ng tubig at gamit ang mga pulis, palatandaan na may alam na ang gobyerno, ngunit hindi pa inilalantad. Sobrang sikip ng kalsada. Pagkatapos ng ilang paliko-liko, nakarating din si Travis sa bahay ng ex-wife. Ngunit hindi pa nito nararamdaman ang bigat ng sitwasyon. Nakita niyang wala si Chris, at dahil wala ng oras magpaliwanag, ginamit niya ang telepono ng ex-wife upang tawagan ito.
Doon nalaman niyang nasa isang protesta si Chris. Nabigla si Travis. Nalaman niyang ilang araw na ang nakalipas, may isang palaboy na walang armas ang binaril ng pulis. Ang mga nakakita ay nagprotesta laban sa pang-aabuso ng kapulisan. Nakasabay si Chris at nakisama sa protesta, bitbit ang upang i-record ang pangyayari. Agad binuksan ni Travis ang DCU upang alamin ang lugar ng protesta at mabilis na dinala ang ex-wife upang hanapin ang anak. Samantala, si Madison ay nasa bahay naghihintay sa pagbabalik ni Travis. Nahihirapan din si Nick dahil sa withdrawal at dahil abala ang mga linya ng telepono, hindi makakontak ng doktor si Madison. Naalala niyang may mga gamot sa paaralan na makakatulong sa sintomas ng withdrawal. Matapos ipagbilin kay Alicia na alagaan si Nick, nagtungo siya sa paaralan. Habang binubuksan niya ang kabinet para kunin ang mga susi, biglang lumitaw ang isang anino. Isa pala niyang estudyante iyon na isa sa mga unang nakaramdam ng bigat ng sitwasyon. Bumalik siya sa paaralan upang kumuha ng pagkaing hindi madaling masira para sa reserba. Ngunit bago pa sila makaalis, nakakita sila ng isang pasuray-suray na figura. Ito ay ang punong guro na zombie na. Bago pa man makalapit si Madison, mabilis na naglabas ng punyal ang estudyante at sinaksak ang zombie. Ngunit mahina ang kanyang lakas, at sa ilang saglit ay naitulak siya ng zombie at gumulong pababa sa hagdanan. Nang makita ni Madison na naipit ang estudyante sa ilalim ng punong guro, tuluyan niyang nakilala ang sindak na dulot ng mga zombie. Dinampot niya ang fire extinguisher at sinimulang pukpukin ang zombie hanggang sa tuluyang ipadala ito kay Satanas. Matapos ihatid ang estudyante pa uwi, mabilis na nagmaneho si Madison pabalik sa bahay. Pagsapit ng gabi, nagsimulang bumagsak ang kuryente ng lungsod at malalaking lugar ang nakaranas ng blackout. Sa wakas ay nakabalik si Madison at nakahinga ng maluwag nang makita niyang ligtas ang magkapatid. Pumunta siya mag-isa sa banyo at hindi napigilang humagulgol, ibinubuhos ang bigat ng kanyang damdamin. Sa puntong iyon, tumawag si Travis. Gusto niyang isama agad ni Madison ang mga bata at umalis nang hindi na siya hinihintay dahil naipit siya sa isang barberya sa alanganing sitwasyon. Nangyari kasi na sa maghapon, si Travis at ang kanyang ex-wife ay dumating sa lugar ng protesta at natagpuan ang kanilang anak na si Chris sa gitna ng kaguluhan. Hindi na inalintana kung gusto man niya o hindi, dali-dali nila itong hinila palayo. Ngunit hindi nagtagal matapos silang umalis, dumating ang Riot Police sa lugar. Lumabas ang isang zombie at binaril ng pulis, dahilan upang maging magulo ang sitwasyon. Ang mga nagpoprotesta na hindi maintindihan ang nangyayari ay nagsitakbo sa takot, pilit na inililigtas ang kanilang buhay. Mabilis na nakarating sina Travis at ang kanyang pamilya sa lansangan, ngunit puro kaguluhan ang kanilang nadatnan. Nagwawala ang mga tao sa pamamagitan ng paninira at karahasan. Nang makita ang masamang sitwasyon, naghanap ng matutuluyan sina Travis at pamilya sa isang barberya na malapit ng magsara. Ayaw sanang papasukin ng may-ari na si Daniel, ngunit pumayag ang kanyang asawa na bigyan sila ng masisilungan. Nanatili sila roon hanggang gabi, ngunit walang tanda ng pagtigil ang kaguluhan sa labas. Biglang nawala ang signal ng telepono, bagay na nagbigay ng kaba kay Madison. Sa sandaling iyon, narinig nila ang mga sigaw sa labas at nakita ang isang kapitbahay na inaatake ng isang lalaki. Gusto sanang tumakbo ni Alicia upang tumulong, ngunit pinigilan siya ng kanyang ina. Wala itong paliwanag, nakatayo lamang ito sa pintuan at matamang nakatingin sa anak. Habang inaalis ng abalang lungsod ang maskara ng kabihasnan, laganap ang nakawan, pagsunog at paninira. Habang abala ang mga walang kamuwang-muwang na tao sa tila pistang kriminalidad, halos walang nakakapansin na nakapasok na sa kanilang paligid ang mga uhaw sa dugong zombie. Upang hindi madamay sa kaguluhan, nagtago sina Travis at ang grupo sa barberya ng buong araw, ngunit hindi pa rin nagsisyalis ang tao sa labas, dahilan upang kabahan si Travis. Sa puntong ito, napansin ni Chris na umiinit ang mga kahoy na dingding ng tindahan, palatandaang may nagsimula ng sunog sa kabilang bahay. Hindi na sila naglakas loob na manatili pa, kaya napilitan sina Travis at pamilya ni Daniel na tumakas mula sa barberya, tumatakbo sa gitna ng magulong lansangan. Bagaman nagsimulang sumama sa tao ang mga zombie, nakatuon pa rin ang puwersa ng gobyerno sa mga nag-aalsang tao, at gumamit pa ng water cannon upang supilin sila. Sa kaguluhan, natumba ang isang malaking metal rock at nasugatan ang asawa ni Daniel.
Binuhat siya ni Daniel at sumama kay Travis papunta sa isang pickup truck at nakatakas lamang ng bahagya mula sa riot zone. Hindi maganda ang kondisyon ng asawa ni Daniel. Kailangan niyang dalhin agad sa ospital para maagapan, kung hindi ay maaaring maimpeksyon at malagay sa peligro ang kanyang buhay. Sa biyahe patungong ospital, napagtanto ni Travis na mas malala pa ang kaguluhan kaysa kanyang inisip, puno ng nagwawala at walang direksyong mga tao sa lahat ng dako. Matapos ang hirap, nakarating din sila sa ospital. Ngunit laking gulat nila nang makita nilang napapalibutan na ito ng mga armadong puwersa. Walang sinuman sa loob ang pinapayagang lumabas. Lumabas na ang ospital ay naging sentro ng sakuna. Pinaghinalaan nilang kakaunti na lamang ang natitirang nakaligtas. Sa puntong ito, wala nang mapuntahan ang pamilya ni Daniel, kaya napagpasiyahan nilang magtungo sa bahay ni Travis. Kanina lamang ay sila ang tumanggap kina Travis at pamilya sa gitna ng kagipitan. Ngayon naman, panahon na ni Travis upang suklian iyon. Gabi na, sobrang dilim at nagsimula nang mawala ng kuryente ang mga lansangan isa-isa. Nawala ang mga ilaw na palitan ng nakapanghihinang kadiliman. Naghihintay si Madison at ang kanyang dalawang anak sa pagbabalik ni Travis, naghahanda upang lumikas patungo sa disyerto ng magkakasama. Ngunit natatakot sila sa walang katapusang paghihintay, kaya nagpasya silang maglaro ng isang laro upang malibang. Biglang namatay ang kuryente. Naging tensyonado si Madison. Sa sandaling iyon, may kakaibang ingay na narinig mula sa labas ng bahay. Napansin ni Nick na ito ay aso ng kapitbahay. Parang may tinatakbuhan ito, tahol ng tahol sa labas. Nang pumasok sa loob ng bahay, sumilip si Nick sa bintana at nakita ang zombie na umatake sa kapitbahay na papalapit na ngayon sa kanilang bahay. Naalala niyang may baril pang aso ang kapitbahay. Kailangan nila ng angkop na sandata upang labanan ang mga patay na naglalakad. Kaya, kasama ang kanyang ina at kapatid, tumawid si Nick sa bakod na gawa sa kahoy at nagtungo sa bahay ng kapitbahay. Matagumpay niyang nakuha ang rifle, ngunit nakita ni Alicia ang isang figurang pumasok sa kanilang bahay at mabilis na pinatay ang aso. Nakita rin iyon ni Madison at nagpasya siyang magtago muna sa bahay ng kapitbahay. Hindi nagtagal, may dumating na sasakyan. Sina Travis at ang kanyang grupo pala iyon. Naalala ni Madison na may zombie pa sa kanilang bahay, kaya kailangan nilang bumalik. Sa dilim, dumating si Travis sa bahay at tinawag sila, ngunit walang tugon. Sa kabutihang palad, kakabalik lang ng kuryente. Nakita niya ang isang zombie na nakaluhod, kinakain ang bangkay ng aso. Natakot si Travis. Bago pa siya makabawi, biglang sumugod sa kanya ang zombie. Sa tamang oras, dumating si Madison na may dalang baril, ngunit natigilan siya at hindi maiputok. Nang makita iyon, mabilis na kinuha ni Daniel ang baril at, walang pag-aalinlangan, binaril ang zombie. Ngunit napansin ni Madison na wala sa tabi niya ang kanyang anak na babae. Lumalabas na nang nagmamadali silang bumalik mula sa bahay ng kapitbahay. Napansin ni Alicia na naiwan ang mga bala, kaya bumalik siya upang kunin iyon. Habang kinukuha ang mga bala, bigla niyang nakita ang isang zombie na nakatayo sa likod ng kahoy na pinto, bahagyang gumagalaw ang mga paa, nagdudulot ng kilabot. Halos mapasigaw sa takot si Alicia at tumakbo papunta sa side door, ngunit nahablot siya ng isa pang zombie. Mabuti na lang, dumating si Chris at tinulungan siyang makatawid sa bakod at nakatakas sa panganib. Nang magtipon sila, nagulat sila nang makita ang mukha ng zombie. Isa pala itong kapitbahay na malapit kay Madison. Kinaumagahan, nakatayo si Madison sa harap ng kanyang kapitbahay na zombie, may dalang maso, nag-aatubili. Ilang araw lang ang nakalipas, magkaibigan silang pwedeng mag-usap tungkol sa lahat. Ngayon, gusto na sanang bigyang kapayapaan sa impyerno ni Madison ang kaibigan, ngunit hindi niya kayang ibagsak ang maso. Dumating si Travis at pinayuhan siyang wala silang karapatang magpasya ng buhay at kamatayan para sa iba, at baka nakabuo na ng lunas ang ospital. Matagal na pinag-isipan ni Madison, at sa huli tinalikuran ang balak na patayin ang kapitbahay. Nakita ito ni Daniel mula sa silid. Umiling siya at bumulong ng pagkadismaya. Sa huli, tinalikuran niya ang balak na sumilong pa sa pamilya ni Travis. Nagpasya siyang manatili na lamang sa bahay, naniniwalang sa ganitong sitwasyon, mas mabilis mamatay ang mga mababait. Wala nang masabi pa si Travis. Wala siyang nagawa kundi pangunahan ang pamilya at umalis. Hindi nagtagal, nakalabas sila sa kanilang lugar.
Nakita nilang masayang umuuwi ang asawa ng kapitbahay na zombie, bit-bit ang maleta. Agad bumaba si Madison at sumunod sa kanya, ngunit huli na. Pagdating niya roon, nakita niyang magkahawak na ang mag-asawa. Biglang umalingaw ang putok. Sumabog ang ulo ng zombie, at isang grupo ng mga sundalong armado ang sumugod. Dinala ang lalaki para ihiwalay dahil nadiligan ito ng dugo ng zombie. Nakita nilang sinusuri ng rescue team ng gobyerno ang bawat bahay, kaya inaliw ni Travis si Madison, sinasabing magiging maayos din ang lahat. Dahil dito, nakansela ang kanilang plano na lumikas. Subalit hindi ganoon ka-optimistiko si Daniel, bumulong siyang huli na ang lahat. Mabilis na lumipas ang 9 na araw, at sa wakas ay natapos ng militar ang pag-inspeksyon sa buong lugar. Nilagyan nila ito ng bakal na bakod, upang walang makapasok o makalabas. Inanunsyo ng commander na ang lugar sa loob. Ang bakal na bakod dito ay isang ganap na ligtas na lugar. Mayroon lamang 12 ganoong lugar sa buong Los Angeles. Ang mga residente na nakakapagtago sa kanilang mga tahanan ay dapat pahalagahan at pasalamatan ito. Ngunit nang tanungin kung saan napunta ang mga tao sa labas ng ligtas na lugar, umiwas ng sagot ang commander. Naging mausisa si Chris tungkol sa mundo sa labas ng ligtas na lugar. Dahil sa mga paghihigpit sa paglalakbay, nakaupo na lamang siya sa bubong ng kanilang bahay, nakatitig sa mundo sa kabila ng bakod. Isang araw, nakagawa siya ng hindi inaasahang tuklas. Nakakita siya ng kislap ng liwanag mula sa isang bahay sa labas ng ligtas na lugar. Pinaghinalaan ni Chris na ito ay isang senyales ng sakuna mula sa ibang nakaligtas, kaya't agad niya itong sinabi sa kanyang ama. Ngunit hindi gaanong pinansin ni Travis, iniisip na baka iyon ay sikat ng araw lamang na tumatama sa isang bagay. Hindi matanggap ni Chris ang ganoong sagot, kaya't lumapit siya kay Madison para humingi ng tulong. Pagkatapos mapanood ang video sa sumang-ayon si Madison sa pananaw ni Travis. Kung may taong natrap, tiyak na hihingi sila ng tulong sa militar. Ngunit naniniwala si Chris na maaaring ayaw o hindi kayang humingi ng tulong ang mga ito sa militar. Dapat ay may nakatagong lihim dito. Kaya para patunayan ang lahat, mag-isang umakyat si Madison sa bubong at patuloy na ikinaway ang flashlight. Hindi inaasahan, siya ay nakatanggap ng tugon. Nalito si Madison at naalala na minsang tinanong ng kanyang asawa ang commander, at tiniyak nito na wala nang nabubuhay sa labas ng ligtas na lugar. Hindi mapigil ang kanyang kuryosidad, nagpasya siyang lumabas mismo sa ligtas na lugar. Laging may mga sundalong nagbabantay malapit sa bakal na bakod, kaya't maingat na iniwasan ni Madison ang kanilang paningin at ginamit ang gunting para putulin ang alambre at matagumpay na nakalabas. Tulad ng sinabi ng commander, wala siyang nakitang ni isang taong buhay. Ang hangin ay puno ng amoy ng mga bangkay na nagkalat sa paligid. Ngunit nakakagulat, ang ilan sa mga katawan ay mga zombie at ang ilan ay malinaw na ordinaryong tao lamang. Biglang dumating ang isang nagrorondang sundalo at mabilis na nagtago si Madison sa ilalim ng kotse para hindi siya makita. Ang dating asawa ni Travis ay isang nurse. Sa tuwing may libreng oras siya, kusang loob siyang nagbibigay ng tulong medikal sa mga malapit na residente. Ngunit walang nakakaalam na ang gamot na iniiniksyon niya sa kanyang mga pasyente ay naglalaman ng malaking dami ng morphine. Dahil ang lugar na ito ay isinara ng militar at kulang sa mga gamit medikal para gamutin ang mga pasyente, napilitan ang dating asawa na mag-iniksyon ng morphine upang magbigay sa kanila ng pansamantalang ginhawa. Gayunman, ang mabuting layunin na ito ay nagbigay ng pagkakataon kay Nick, isang adik sa droga. Lagi niyang ipinapakita sa kanyang ina na tumigil na siya sa droga, ngunit sa kanyang likuran, palihim siyang pumapasok sa mga bahay ng pasyente at iniiniksyon sa kanyang sarili ang na puno ng morphine upang maibsan ang kanyang pagka-adik. Ganap na hindi iniintindi ang buhay ng mga pasyente. Gayunpaman, hindi nagtagal at napatunayan na hindi na ito epektibo. Dumating ang isang babaeng doktor sa ligtas na lugar. Matapos suriin ang pinsala ng kapitbahay, inayos niya na madala ang pamilya nito sa kampo militar sa labas ng ligtas na lugar, nangangakong mas mabuting serbisyong medikal ang ibibigay doon. Naalala bigla ng dating asawa si Nick at inanyayahan ang doktor na pumunta sa kanilang bahay para magsuri. Agad na dumating ang doktor. Una niyang sinuri ang asawa ni Daniel na nasugatan at natuklasang may impeksyon na ang kanyang sugat, kaya't kailangan din siyang dalhin sa kampo militar. Natural na may kawalan ng tiwala si Daniel sa militar, ngunit hindi na maaaring ipagpaliban ang sugat ng kanyang asawa,
kaya pumayag siyang dalhin ito para magpagamot na iginigiit na sasama siya. Pagkatapos, nagsagawa ang doktor ng simpleng pagsusuri kay Nick. Sa kabila ng pagtatangka nitong itago ang kanyang pagkaadik, may natuklasan ang doktor. Nang gumabi, nagpadala ang militar ng grupo ng mga sundalo para kunin ang sugatang babae. Nang maghanda si Daniel na sumama, tinanggihan siya ng mga sundalo. Sinabi nilang 2 tao ang dapat nilang dalhin, isa ay ang sugatang babae at ang isa ay si Nick. Lumabas na hindi nakaligtas si Nick sa pagsusuri ng doktor tungkol sa kanyang pagkaadik. Napakabilis ng lahat ng nangyari. Hindi ipinaalam ng militar sa kahit sino ng maaga. Wala nang nagawa si Madison kundi panoorin na sa pilitang dinadala ng mga sundalo ang kanyang anak. Nakiusap ang dating asawa ni Travis sa doktor na sumagot na kulang sila ng tauhan sa ospital. Kung nais talaga niyang tumulong, maaari siyang sumama sa ospital. Pumayag ang babae dahil isa siyang nurse. Habang umaalis, tinangkang magsalita ang babae, ngunit hindi malinaw na narinig ni Madison sa likod ng salamin, kaya inakala niyang ang dating asawa ni Travis ang nagsumbong sa doktor tungkol sa pagkaadik ni Nick, dahilan para siya ay madala. Labis na nabagabag, kinailangang umupo muna si Travis sa bubong. Bigla niyang nakita ang liwanag mula sa isang bahay sa labas ng ligtas na lugar, kasunod ng matinding putok ng baril. Mabilis na nagdilim ang bahay. Tuluyan nang naunawaan ni Travis na ang tinatawag ng militar na cleanup ay ang pagsalakay sa mga bahay at pagpatay sa mga inosente. Bagaman dinala ng militar ang sugatang asawa ni Daniel at si Nick para sa mas mabuting kondisyong medikal, naniniwala si Daniel dahil sa kanyang kawalan ng tiwala sa militar, na hindi magiging maganda ang kahihinatnan ng kanyang asawa sa kamay ng militar. Nagpasya siyang kailangan niyang humanap ng paraan para sagipin ang kanyang asawa. Alam ni Travis ang kanyang pag-aalala at kinabukasan ng umaga, kusa niyang pinuntahan ang opisyal na namamahala sa komunidad na naka-quarantine at ipinahayag ang kanyang kagustuhang makita ang 2 taong dinala kahapon. Madalas siyang tumutulong sa militar upang maresolba ang mga alitan sa mga residente ng komunidad noon at bagamat medyo nag-aatubili ang opisyal, sa huli ay pumayag ito sa kanyang hiling. Sa pamumuno ng opisyal, nagmaneho si Travis patungo sa kampo militar. Habang dumaraan sa lungsod, hindi inaasahan ni Travis at ng kanyang grupo na makatagpo ng isang zombie. Agad na bumaba ang mga sundalo mula sa sasakyan at naghanda para sa labanan. Sa pagkagulat ng lahat, inutos ng opisyal na ibigay kay Travis ang sniper rifle para patumbahin ang zombie. Naunawaan niyang ito ay paraan para siya ay ipahiya, ngunit hindi umatras si Travis. Sa paggabay ng mga sundalo, tinutok niya ang baril sa target. Ngunit nang makita niya ang name tag sa dibdib ng zombie, umatras si Travis sa huli. Hindi niya magawang targetin ito at ibinalik ang pagkakataon sa mga sundalo. Habang naghahanda silang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay, isang tawag ng saklolo mula sa isa pang unit malapit doon ang dumating sa radyo, kaya't agad silang nagmadali papunta sa lugar ng sakuna. Bumaba ang lahat ng sundalo mula sa sasakyan, naghanda ng gamit, at nagmamadaling pumasok sa gusali. Iniwan si Travis mag-isa sa sasakyan. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang mag-broadcast ang radyo ng matinding putukan at mga sigaw ng mga sundalo. Nakababahala na sa buong unit na pumasok, iilan lamang ang nakabalik. Pati ang kanilang opisyal ay napatay. Bumalik si Travis sa sasakyan na may magulong hitsura. Ibinunyag ng mga nakaligtas na sundalo na may bago ng utos mula sa nakatataas. Kailangan nilang tumungo sa bagong sona ng labanan at hindi na nila planong bumalik sa kampo militar. Walang magawa si Travis kundi bumaba sa kalagitnaan ng biyahe. Mabuti na lang at hindi ito kalayuan sa kanilang tahanan at ligtas siyang nakarating bago lumubog ang araw. Ngunit ang bumungad sa kanya sa bahay ay labis na ikinagulat niya. Isang sundalo ang mahigpit na nakatali sa upuan. Sa pagtatanong, nalaman niyang si Daniel ang may gawa nito. Nabunyag na mas maaga, tinangka ng anak na babae ni Daniel na kumuha ng gamot para sa kanyang inang sugatan at inakit ang isang sundalo gamit ang kanyang alindog. Bagamat hindi niya nakuha ang gamot, naging malapit sila, kaya't nagkaroon siya ng pagkakataong mahikayat ang sundalo na pumunta sa kanilang bahay, kung saan tuluyan itong napasakamay ni Daniel. Noong una, balak ni Daniel na gamitin itong bihag para ipagpalit sa kanyang asawa. Ngunit nang ibunyag ng sundalo ang maraming hindi alam na sikreto ng militar, nagbago ang isip ni Daniel.
Ayon sa sundalo, ginawa ng militar ang lahat upang makalikha ng isang ligtas na sona ng pagkakahiwalay sa gitna ng zombie apokalipse, gumagamit ng anumang paraan na kinakailangan. Matapos linisin ang lahat ng nahawa sa paligid ng ligtas na sona, ikinulong nila ang lahat ng hindi nakumpirmang mamamayan sa isang malaking estadyum. Libo-libo ang naroon at hindi nakapagtataka na lahat sila ay naging zombie. Gayon din, ang sinumang nasa ligtas na sona na magkasakit o masugatan ay sapilitang dinadala sa kalapit na kampo militar sa ilalim ng dahilan na mas mabuti ang serbisyong medikal doon. Sa katotohanan, tanging mga sugatang sundalo lamang ang tunay na ginagamot. Ang mga sibilyan na may bahagyang sugat ay ikinukulong lamang sa mga kulungan. Habang dumarami ang mga nakakulong, paminsan-minsan ay may mga taong dinadala ng mga sundalo at hindi malinaw kung saan sila dinadala. Ngayon, si Nick ang nakatakda. Mabuti na lang at ang kanyang kasamang si Strand, na isang matagumpay na ahente ng pagbebenta, ngunit hindi isang pilantropo, ay gumamit ng mahahalagang bagay bilang kapalit upang mapalaya si Nick. Gumastos ng malaki si Strand upang iligtas si Nick dahil naniniwala siyang ang isang matapang na adik na tulad ni Nick ang pinakamainam na pag-asa upang tulungan siyang makatakas mula sa lugar na iyon. Gayunman, ang mga malubhang pasyente gaya ng asawa ni Daniel ay nakatanggap din ng espesyal na atensyon. Siya ay inilagay sa intensive care unit. Ngunit sa panahong iyon, dahil sa kakulangan ng mga kagamitang medikal, lalo pang lumala ang kanyang kalagayan. Nang matagpuan siya ng dating asawa ni Travis, na nagbubuluntaryo sa kampo, patay na siya dahil sa sepsis. Mabilis na kumilos ang doktor militar ng kampo upang pigilan itong maging zombie pagkamatay at tapusin ang posibleng banta nito. Sa huli, ibinunyag ng bihag na sundalo ang isang nakakagulat na sikreto. Inihahanda ng militar na iwanan ang buong lungsod ng Los Angeles. Lahat ng sundalo ay dapat lumikas sa lugar bago magnegatibo 0-0 ang kinabukasan. Hindi maaaring manahimik na lamang sina Travis at Daniel at ang kanilang mga pamilya. Matapos malaman ang kinaroroonan at plano ng kampo militar, tinipon nila ang kanilang mga gamit at naghanda upang sagipin ang mga tao bago tumungo sa disyerto upang makaiwas sa sakuna ng zombie. Alam ni na Travis at ng kanyang grupo na halos imposibleng gawain ang magsagip ng mga tao mula sa kampo. Kaya't nakaisip si Daniel ng isang kabaliwang plano. Lumapit siya sa pintuan ng estadyum kung saan nakapiit ang 2,000 zombie. Ang tuloy-tuloy na alulong ng mga zombie sa loob ay parang mga halimaw sa haula. Ngunit pinalaya ni Daniel ang lahat ng zombie at inakay sila papunta sa kalapit na kampo militar. Bagamat mabagal kumilos ang mga zombie, ang kanilang dami ang naging lakas nila. Kahit na napansin agad ng mga sundalo ang kakaiba at agad na nagpaputok, walang silbi ito. Dumarami ng dumarami ang mga zombie na papalapit. Di nagtagal, nasa pinakamataas na antas ng alarma ang buong kampo, at lahat ng sundalo ay nagtipon sa pasukan upang desperadong lumaban. Alam nilang kapag nakapasok ang dagsa ng zombie, tiyak na katapusan na nila. Ngunit ito mismo ang nais ni na Travis at ng kanyang grupo. Habang nakatuon ang pansin ng militar, tahimik silang nakalusot papasok sa kampo sa pamamagitan ng isang gilid na lagusan. Ang doktor militar ng kampo ay nakatanggap na ng utos ng paglilikas mula sa nakatataas. Nakaayos na ang lahat, naghihintay na lamang ng transport helicopter na lalapag upang ilikas ang mga gamit medikal at mga sugatan. Ngunit inatake ang kampo ng mga zombie sa napakahalagang sandaling ito. Iniwan ng transport helicopter ang misyon ng pagliligtas at lumipad palayo. Sa pagkakita nito, nagpanik ang dating asawa ni Travis, na isang nurse at voluntaryo sa kampo. Orihinal na plano niyang sagipin ang kanyang dating asawang si Travis at ang kanilang anak gamit ang helicopter na iyon. Ngayon, nasira ang kanyang plano. Ngunit hindi siya nawala ng pag-asa. Ginamit niya ang kanyang access card upang mabuksan ang tarangkahan isa-isa, mabilis na tumatakbo papalabas ng kampo. Gayunman, nang marating niya ang siya ay napatigil. Sa labas ng pangunahing tarangkahan ng kampo, naroon ang siksik na kumpol ng mga zombie. Bagamat patuloy na buong tapang na lumalaban ang mga sundalo, nagsisimula ng magkaroon ng mga nasawi. Para itong hudyat ng pagbagsak ng dam, habang walang tigil na sumusugod ang mga zombie. Sa wakas ay bumagsak ang depensa ng kampo. Isang napakalaking dagsa ng mga zombie ang rumagasa papasok sa kampo. Ang mga sundalo, na ngayon ay wala ng masilungan, ay tulad ng mga kordero sa harap ng katayan ng mga zombie.
Pinanood ito ng dating asawa at siya'y tumakbo papasok sa loob ng kampo. Sina Nick at Strand, na nakakulong sa bakal na kulungan ng kampo, ay naririnig ang matinding labanan sa labas. Nang tumingin-tingin sila, napansin nilang wala ni isang bantay na sundalo sa paligid. Naunawaan nila na dumating na ang pinakamainam na pagkakataon upang makatakas. Gamit ang susi sa pangunahing tarangkahan na inihanda na nila noon pa, basta na lamang silang lumabas ng kulungan, hindi pinansin ang tuloy-tuloy na sigaw ng saklolo mula sa iba. Para sa kanila, bawat segundo ay mahalaga. Ngunit huli pa rin sila ng isang hakbang dahil nakapasok na ang napakaraming zombie sa kampo. Wala silang nagawa kundi bumalik at maghanap ng ibang daan palabas. Hindi nagtagal, natagpuan nila ang kanilang sarili sa dulo ng isang pasilyo, nakasara ng mahigpit ang pintuan sa kanilang harapan, at papalapit ang mga zombie mula sa likuran. Malinaw na sila ay na-trap. Sa harap ng isang kawan ng zombie, walang saysay ang anumang paglaban. Mabuti na lamang at nakita ni Nick ang kanyang ama, at iba pa na dumarating upang sagipin sila mula sa kabilang dulo ng pintuan. Ngunit nadiskubre niyang napakatibay ng pintuan. Biglang sumugod ang dating asawa, inilabas ang kanyang access card, at binuksan ang pintuan. Noon lamang nakataka sina Nick at Strand. Sa wakas ay nagtagpo ang dalawang grupo, ngunit wala silang oras para magbatsean, lalo na para sa anumang emosyon. Kailangan nilang tumakbo papasok sa kaloob-looban ng kampo. Habang dumaraan sila sa kusina, inatake sila ng isang pangkat ng mga zombie. Sa kabutihang palad, hindi na sila baguhan. Pinulot nila ang mga armas at sinimulang labanan ang mga zombie. Sa loob lamang ng maikling panahon, napatay nila ang alon ng mga zombie. Pagkatapos, nakatakas sina Travis at ang kanyang grupo mula sa likurang pintuan ng kampo. Dito, nasilayan nila ang bundok ng mga bangkay at abo. Sa mga oras na iyon, nalaman na ni Daniel ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa mula sa dating asawa ni Travis. Nang makita ang abo ng mga bangkay na sinunog, hindi mapigilan ni Daniel ang matinding kalungkutan, iniisip na maaaring isa roon ang kanyang asawa. Hindi nagtagal, lahat sila ay nakarating sa paradahan. Habang naghahanda na silang sumakay sa kotse at umalis, biglang lumitaw ang isang figura na may hawak na baril. Siya ang dating sundalong bihag. Matapos makuha ang sapat na impormasyon mula sa kanya, binalak ni Daniel na patayin siya. Ngunit palihim siyang pinalaya ni Travis. Hindi inaasahan, nagkimkim ng malalim na puot ang sundalo at naghintay upang maghiganti. Nang hindi nagsasalita, agad siyang nagpaputok at tinamaan ang anak na babae ni Daniel. Mabilis na kumilos si Travis, itinumba siya sa lupa at sinimulang bugbugin. Pinakamalakas ang kanyang galit sa sandaling iyon, nagsisisi sa kanyang sandaling kabutihan na nagpalaya sa isang walang utang na loob. Sa kabutihang palad, hindi nakamamatay ang pinsala ng dalaga. Sa wakas, dinala ni Strand sina Travis at ang kanyang grupo sa isang napakagandang kanlungan. Ang lugar na ito ay nasa tabing dagat, hindi lamang malayo sa lungsod kundi sagana rin sa mga suplay. Natuwa ang lahat sa lugar na ito at nagplano pa na doon na manirahan. Ngunit nagsimulang mag-impek si Strand. Lumabas na hindi ito ang tunay na destinasyon. Ang totoong kanlungan sa kanyang isipan ay isang malaking yate na nasa gitna ng karagatan. Ngunit hindi inaasahan, ang dating asawa ni Travis ay sa kasamaang palad na sugatan ng isang zombie sa kanilang pagtakas. Sa huli, sa kanyang matinding pagsusumamo, napilitan si Travis na barilin siya mismo, tinapos ang kanyang dating buhay. Sa katunayan, maaga pa inihanda na ni Strand ang marangyang yate bilang isang kanlungan para sa mga nakaligtas. Ito'y parang arko ni Noe sa gitna ng apokalipse. Habang naghahanda na silang sumakay kinagabihan, sinalakay ng mga zombie ang villa sa tabing dagat. Naipit sina Travis at ang kanyang mga kasama sa dalampasigan ng walang tigil na bugso ng mga zombie. Sa kabutihang palad, sa kritikal na sandali, dumating si Nick sa... Mabilis silang sumakay sa speedboat bago ito tuluyang maubusan ng baterya. Iniwan ang walang humpay na mga zombie at ligtas na nakasakay sa iet ng walang aberya. Sa mga oras na iyon, nagsimula na ang militar ng mga pag-atake mula sa himpapawid na may layong sunugin ang mga zombie at pati na rin ang kanilang sarili. Biglang nagmistulang dagat ng apoy ang lungsod. Nakatayo sa yete, tahimik na pinagmamasdan ni na Travis at ng kanyang grupo ang kanilang tinubuang bayan, nakadama ng halong ginhawa at pangulila. Sinalubong nila ang bagong araw sa dagat,
tinatamasa ang simoy ng hangin at ang mga alon na tila nagbibigay ng ginhawa. Ang yate ay puno ng supply at mayroon pa itong freshwater system, sapat upang tugunan ang kanilang araw-araw na pangangailangan. Sa mungkahi ni Strand, naghahanda na silang lisanin ang Estados Unidos at magsimula ng panibagong buhay. Habang naglalayag sa Santiago, agad silang nakatagpo ng isang lifeboat na may kargang dose-dosenang nakaligtas ang humihingi ng tulong. Kung hindi sila tutulong, tiyak na mamamatay ang mga taong iyon. Balisa si Madison at nagmamadaling hinanap si Strand upang simulan ang pagsagip. Si Strand ang umako ng papel bilang kapitan. Nakita niya ang mga refugee, ngunit sa halip na lapitan, mabilis niyang pinabilis ang takbo ng bangka palayo sa kanila. Sa ganoong sitwasyon, maaaring hindi mali ang naging desisyon ni Strand. Ang pagtanggap ng napakaraming tao sa bangka ay maaaring magdulot ng panganib ng pagkukulang sa supply at pagkalat ng virus. Samantala, si Alicia ay hindi na malayang nakipag-ugnayan sa isang lalaki sa radyo, isa ring nakaligtas na napadpad sa dagat. Lalong dumalas ang kanilang pag-uusap at unti-unti silang naging malapit. Ngunit isang araw, biglang sinabi ng lalaki sa radyo kay Alicia na lumulubog na ang kanilang barko at hindi na sila magtatagal. Nang hindi nag-iisip ng 2 beses, binalak ni Alicia na sagipin sila. Nagpalitan sila ng lokasyon gamit ang isang bulkanikong isla bilang palatandaan. Nang sabihin niya ito kay Strand, galit na galit ito nang marinig. Sa ganitong kalagayan, ang pagbubunyag ng kanilang lokasyon ay isang napakamaling hakbang. Kung sakaling mga bandido ang kabilang panig, hindi maisip ang magiging kapalit. Muling pinagtibay ni Strand sa harap ng lahat na siya ang maihuling pasya sa Ete, saka umalis. Labis na nalungkot si Alicia at sinabi sa kaibigang nasa radyo na hindi niya ito masasalba. Hindi inaasahan, sumagot ito na magkikita rin sila sa lalong madaling panahon. Bigla namang tila may nakita si Strand sa radar, bakas ang tensyon sa kanyang mukha. Samantala, masayang lumalangway si Nick sa dagat nang mapansin ang isang anino sa ibabaw. Nang silipin niya ito ng mabuti, isa pala itong nakakatakot na zombie na nalulunod. Sa sobrang takot, nakatakas si Nick dahil sa husay niya sa paglangoy. Pag-ahon niya, nakita niya ang isang dambuhalang lumubog na barko, may mga debris na lumulutang sa paligid na natatakpan ng ulap. Tiyak na mula roon nagmula ang zombie na kanyang nakasalubong. Dahil sa pagkamausisa, nilangoy ni Nick ang lumubog na barko. Doon, natuklasan niyang puno ng mga butas ng bala ang ilalim nito, senyales na sadya itong pinailalim. Nakakita rin siya ng ship's log na binalot ng tape. Habang pinupulot niya ito, may isa pang zombie na lumitaw, ngunit nakulong ito at hindi makakilos. Nakahinga ng maluwag si Nick at dinala ang ship's log sa ibabaw kung saan naghihintay ang kanyang ama sa lifeboat. Matagumpay silang nakabalik sa Ete. Pagkabukas nila ng ship's log, natuklasan nilang ang lumubog na barko ay nagmula sa timog, dumaan sa mga lungsod na nilamon ng mga zombie, kasama na ang kanilang patutunguhan, ang Santiago. Ngunit bago pa sila makapagnilay, lumitaw sa radar ang isang barkong mabilis na papalapit sa kanilang yate. Pinabilis ni Strand ang takbo ng yate, ngunit porsigido ang kabilang barko. Pinaghinalaan niya na sila ang mga taong nakausap ni Alicia sa radyo na ngayon may masamang hangarin. Maaaring ang lumubog na barkong kanilang natagpuan ay sila rin ang nagpabagsak gamit ang mabibigat na armas. Nabahala si Strand, kumuha ng mapa at matapos mag-isip, nagpa siyang pumunta sa isang kalapit na look. Pinatay nila ang makina at dumaong doon, umaasang matatakasan ang mga humahabol. May checkpoint sa bungad ng look kung saan maaari silang makakita ng ilang supply. Habang naghahanda silang lumapag, napansin nila ang isang bahay na may nakasinding ilaw. Nakagugulat na may tao pa palang naninirahan sa lugar na iyon. Hindi napigilan ni Travis ang magalak at agad niyang inakay ang pamilya papunta sa bahay. Samantala, nanatili sina Strand at Daniel sa yacht upang magbigay ng suporta. Upang maibsan ang pangamba ng may-ari ng bahay, ipinaliwanag ni Travis na nais lang niyang makipagpalitan ng impormasyon upang maitakda ang ruta para sa kanilang paglalakbay. Naging mabisa ang paraang ito at di nagtagal, inimbitahan si Travis at ang kanyang pamilya sa loob. Ang may-ari ng bahay ay si George, na anyong isang magalang na iskolar, at agad silang nagkasundo ni Travis. Ibinahagi ni George ang maraming mahahalagang impormasyon, sinasabing karamihan sa mga lungsod ng Amerika ay bumagsak na at sarado na ang mga hangganan sa pagpasok at paglabas.
lalong nagiging mahirap makahanap ng ligtas na mapagkublihan. Gayunpaman, habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, napagtanto ni Travis na si George ay isang tipikal na doomsday theorist. Naniniwala itong ang zombie virus ay isang likas na paglilinis ng inang kalikasan at isang hindi maiiwasang pangyayari. Kaya maaga pa lamang ay inilipat na niya ang pamilya sa liblib na islang iyon. Lubos na nabigla si Travis sa revelasyong ito, ngunit hindi iyon ang lahat. Dahil sa impluwensya ng pananaw ni George, nagpakita rin ng kakaibang asal ang kanyang mga anak. Ang bunso niyang anak ay may mga laruan na lahat ay may butas ng bala sa noo, isang paraan na itinuro ni George upang labanan ang mga infected. At ang panganay naman ay mas mabagsik pa. Upang masiguro ang ganap na kaligtasan sa isla, pinalibutan nila ito ng barbed wire upang mapigilan ang mga zombie na inaanod ng alon. Araw-araw, pangunahing gawain ng panganay na anak ang pagtatapon sa mga zombie. Ang kanyang sanay na kilos ay parabang naghihiwa lang ng karne, wala ni bahid ng emosyon sa mukha. Nagkataong nasaksihan ito ni Chris at nagsimulang gayahin ang pagpatay sa mga zombie. Hindi matiis ni Travis ang nakitang iyon at inisip na isang morbidong asal, ngunit hindi niya ito direktang kinumpronta. Sa halip, kinausap niya si George tungkol dito, ngunit nadiskubre niyang para kay George normal lang iyon at inaya pa siyang tumulong ayusin ang sirang bakod. Lalo tuloy naramdaman ni Travis na may kakaiba sa pamilya ni George. Sa kabutihang palad, tila normal naman ang asawa ni George habang namimitas ng gulay. Sa umaga, bigla niyang ipinakiusap kay Madison na dalhin ang dalawa niyang munting anak palayo upang hindi sila mahubog sa ilalim ng impluwensya ni George. Kinailangang itago ang plano kay George dahil hinding-hindi niya papayagan na mahiwalay ang mga anak niya sa kanyang tabi, naniniwalang mas mabuti pang mamatay silang magkakasama bilang pamilya. Napaayon si Madison at agad na nagsimulang mag-isip ng plano kasama ang kanyang asawa. Sa una, nag-aatubili si Travis. Hindi siya naniniwala sa kwento ng asawa ni George. Sa sandaling iyon, lumitaw si Nick, halatang nagpapanik. Galing lang siya sa kwarto ng anak na babae ni George at nakakita siya ng isang pakete ng lason. Hindi mahirap maunawaan na inihanda ito ni George para sa kanilang sabayang pagpapakamatay. Naintindihan ni Travis ang lawak ng pagkasira ng pag-iisip ni George at sa huli pumayag sa hiling ni Madison. Bumalik sila sa bahay ni George kung saan nakapaghanda na ng mga gamit ang kanyang asawa para sa mga bata. Gusto na niyang tatawagin ang mga bata upang umalis nang dumating si George nang hindi inaasahan. Nakita niya ang mga bagahe sa kamay ng kanyang asawa, kaya't naunawaan niya ang nangyayari at nagsimulang magtanong. Sa sandaling iyon, bumaba ang kanilang bunsong anak, sinasabing may nangyaring mali sa kanyang kapatid na babae. Dali-daling tumakbo pataas sina George at ang kanyang asawa, at nadatnan nila ang anak nilang babae na nakahando sa isasahig na may mga nagkalat na tableta, tanda na hindi sinasadyang nainom nito ang lason. Niyaakap ng asawa ni George ang anak nila habang galit na itinulak palayo ang asawa, hindi namamalayang nagiging zombie na pala ang kanyang anak at kinagat siya sa leeg. Naintindihan din ni George ang nangyari. Para bang nagkaroon ng kaliwanagan, nakiusap siya kay Travis na iligtas ang kanyang bunsong anak, saka naupo sa matinding kawalan ng pag-asa. Agad na dinala ni Travis ang bunsong anak ni George sa yate, kung saan nagsimulang magtanong si Strand kung bakit sila nagdadala ng mas maraming tao. Biglang lumitaw ang panganay na anak ni George, dala ang isang rifle. Kasing tigas ang ulo niya ng kanyang ama, naniniwalang hindi dapat mahati ang pamilya. Pero hindi niya alam na nagbago na ng isip ang kanyang ama sa huling sandali. Hindi na mapangumbinsi ni na Madison at ng iba pa ang binata, at napanood na lamang nila itong agawin ang nakababatang kapatid at ibaba mula sa yete. Pagkababa ng magkapatid, nadatnan nila ang kanilang ina, na ngayon ay naging zombie na. Sinabi ng panganay sa kapatid na huwag lumingon, kumaway ng pamamaalam kay Madison sa yete, at saka tinapos ang buhay ng kanyang ina gamit ang rifle. Tahimik na pinanood ng lahat sa yete ang trahedyang naganap. Pagkatapos nito, nakatakas sila mula sa isang grupong humahabol. Nang masira ang kanilang yete, natuklasan ni Travis na barado ng mga zombie ang pasukan ng cooling system. Isang buong araw ang kakailanganin upang linisin iyon, kaya kinailangang manatili muna ang yete sa lugar. Napansin ni Madison ang maraming bagahe na nakakalat sa isang kalapit na isla. Naisip nila na mas mabuting magtungo roon at kumuha ng mga kapakipakinabang na gamit kaysa maghintay ng walang saysay.
Dinala ni Daniel sina Nick at iba pa gamit ang rubber dinghy papunta sa isla. Nagmasid sila at nakakita ng mga bagahe at mga piraso ng bakal na tila galing sa isang bumagsak na eroplano. Ngunit nagtaka si Daniel sa kakaunting bangkay sa lupa. Matapos paalalahanan sina Nick at iba na mag-ingat, naghiwa-hiwalay sila upang mangalap ng mga supplies at ang antibiotics ang naging pangunahing target. Napalayo si Chris at natisod sa mga labi ng bumagsak na eroplano. Nanaig ang kanyang kuryosidad at pumasok siya sa fuselage. Sa loob, maraming bagahe at ilan sa mga pasahero ay naging zombie na. Ngunit nakagapos ang mga ito, halos hindi makakilos. Mabilis na tinapos ni Chris ang mga nakagapos na zombie. Habang nililinis niya, biglang nagising ang isang lalaki sa isa sa mga upuan. Hindi pa ito nagiging zombie, malubha lang ang sugat at humihingi ng tulong. Nang makita siya ni Chris, maingat niya itong ibinaba at napansin ang nakakasindak na sugat sa likod ng lalaki. Alam niyang wala nang lunas iyon sa kanilang sitwasyon. Nanahimik si Chris saglit bago ibinaba ang kanyang metal na sandata upang tapusin ang paghihirap ng lalaki. Samantala, hindi kalayuan, napansin ni Daniel na matagal nang hindi nakikita si Chris, kaya't nagsimula siyang maghanap, ngunit wala siyang makita. Nabalisa siya, hanggang sa makita niya ang isang anino na tumatakbo papalapit mula sa malayo, kasunod ang isang walang katapusang hukbo ng mga zombie. Lumalabas na ang mga pasahero ng bumagsak na eroplano ay naroon lahat. Samantala, nakarinig ng ingay si Nick hindi kalayuan. Nang siya sa atin niya, nakakita siya ng isang zombie na kalahating nakabaon sa lupa at tinutubuan ng mga alimango. Napamura siya at nadulas, nahulog mismo sa tabi ng zombie. Nagkaroon ng matinding laban, ngunit may dala siyang daga at naitulak niya iyon sa ulo ng zombie upang matapos ang laban. Ngunit sa sandaling iyon, may isa pang zombie na gumulong pababa papunta sa kanya. Desperadong nagpapaputok si Daniel sa mga paparating na zombie, ngunit napakarami nila, kaya't kinailangan niyang umatras habang patuloy na nagpapaputok. Mabuti na lamang at narinig ni Chris ang mga putok, kaya tumakbo ito papunta upang sumama sa kanya. Ngunit ngayon, wala na si Nick sa paningin. Hindi siya kayang iwan ni na Daniel at ng iba, kaya't nakipaglaban sila ng harapan sa mga zombie. Sa una, naging maayos ang kanilang laban dahil sa kabagalan ng galaw ng mga zombie. Ngunit habang tumatagal, napalibutan na sila at wala nang matakbuhan. Sa kritikal na sandaling iyon, biglang may isang lalaki mula sa gitna ng kumpol ng mga zombie ang lumitaw at nagsimulang patumbahin ang mga nakapaligid na zombie. Si Nick ang dalidaling sumama sa kanila. Nang makita ito, tumakbo sina Daniel at ang iba pa sa butas na nabuo. Matalinong pinahira ni Nick ang sarili ng dugo ng zombie upang maitago ang kanyang amoy mula sa mga ito. Nang muling magsama-sama, itinulak ng grupo ang rubber dinghy sa dagat at pumalaot patungo sa Yete. Alam din ni na Madison at ng iba pa ang sitwasyon sa isla, kaya't nanatiling maingat na nagbabantay. Sa hulihan ng dinghy, may isang lifeboat na sakay ang babaeng nagdala ng mga zombie sa kanila. May kasama siyang isang sugatang kasamahan. Si Strand, na karaniwang tutol sa pagtanggap ng mga estranghero sa barko, ay lalong ayaw payagan dahil may sugatan. Nang makita ni Alicia ang kanyang pagiging malamig ang puso, mariin siyang tumutol. Naisip ni Travis ang isang kompromiso. Hahatakin nila ang lifeboat gamit ang yate at bibigyan ng pagkain at tubig, isang uri ng pisikal na kwarentenas. Dahil kakaayos pa lamang ni Travis sa yate, hindi na nakapilit si Strand sa pagtutol at umalis na may madilim na ekspresyon. Ngunit ang babae ay hindi marunong tumanaw ng utang na loob sa kasunduan at may galit pa. Para kina Madison at sa iba, masyadong malupit ang solusyon, ngunit nanatiling kumbinsido si Strand na tama siya. Nang umalis si Travis, dumiretso si Strand sa hulihan ng barko, at hindi kapanipaniwalang pinutol ang lubid na humihila sa bangka ng babae. Pinanood siya ni Madison na may lason sa kanyang mga mata, iniisip na itapon siya sa dagat, ngunit kalaunan ay pinakalma niya ang kanyang sarili, na pagtatanto na kailangan pa rin nila si Strand para sa darating na paglalakbay. Ang orihinal na destinasyon ni Strand, ang Santiago, ay napuno ng mga zombie, kaya't kinailangan nilang magbago ng plano at tumungo sa isa pang kanlungan na nabanggit ni Strand, sa Baja Peninsula sa Mexico, na may sapat na imbak at napapaligiran ng matitibay na pader. Sa gabi, nakahimpil ang yate sa gitna ng dagat.
Nag-uusap sina Chris at ang anak na babae ni Daniel sa deck, nang biglang makita nila ang isang lifeboat na papalapit, sakay ang tatlong tao na tila sasampa sa yete. Si Chris, may hawak na baril, ay nag-alinlangan kung pipigilan sila. Dahil sa pagmamadali, agad na dumating sina Travis at ang iba pa sa deck. Nang makita ang isang buntis sa tatlo, inalis nila ang kanilang pagdududa at tinanggap sila sakay. Sinabi ng isang lalaki na nasira ang kanilang bangka at halos nakatakas lang sila gamit ang lifeboat. Biglang nakilala ni Alicia ang boses ng lalaki bilang siya ring nakausap niya dati sa radyo at nakilala ito bilang si Jake. Nang mabunyag ang pagkatao ni Jake, bigla itong naging marahas, nagulat sina Travis at ang iba pa at ginawang bihag ang grupo. Tama ang hinala ni Strand, mga pirata silang nagpapanggap na mga nakaligtas. Mula sa itaas, pinanood ni Strand ang lahat at dali-daling kinuha ang submachine gun na nakatago sa kabinet, ngunit nasira at hindi magamit. Dahil wala nang ibang paraan, palihim siyang tumakas gamit ang lifeboat. Gayunpaman, kilala ni Jake at ng kanyang mga pirata ang lahat sa barko, at nang bilangin nila ang tao at mapansing wala sina Strand at Nick, agad silang nagmamadaling pumunta sa deck at nakita ang tumatakas na si Strand. Walang pag-aalinlangan, pinaputukan nila ang lifeboat, alam na kahit magminti sila, masisira rin ito at lulubog. Kawawang si Strand ay inanod sa dagat magdamag, ang kanyang satellite phone ay nasira ng tubig, kaya't naputol ang pag-asa niyang makontak ang kanyang koneksyon na si Thomas, isang mayamang lalaki na nagtayo ng Baja Refuge. Nakilala ni Strand si Thomas sa isang bar, at mabilis silang naging malapit. Buti na lang, bago tumakas, pinaakyat muna ni Strand si Nick sa dagat upang lumangway patungo sa isang baybayin na dating kanlungan ngunit ngayon ay inabandona na dahil sa paglusob ng mga zombie. Sa kabilang panig, si Nick, na bihasa sa pamumuhay sa gitna ng apokalipse, ay kalmadong nilapit ang isang zombie, pinatay ito, at ginamit ang dugo upang magkubli, isang teknik na natuklasan niya ng aksidente. Sinunod ang address na iniwan ni Strand, mabilis siyang nakarating sa isang villa na nakatakda nilang tagpuan, kung saan naghihintay ang bodyguard ni Thomas upang dalhin si Strand sa Baja Refuge. Pagkatapos makilala si Nick, umalis na ang dalawa upang salubungin si Strand sa yacht, hindi alam na tumalo na pala ito sa dagat, hindi tiyak kung buhay pa, at dala-dala ang mga susi ng yate. Sa puntong ito, nais ng mga hijacker na dalhin ang yate pabalik sa kanilang base at napilitang puwersahin si Travis na paandarin ang makina sa pamamagitan ng pagbabanta sa buhay ng kanyang asawa at mga anak. Wala nang nagawa si Travis kundi sumunod. Sinimulan nilang ikonekta ang mga kable, ngunit nagawa pa rin niyang magtira ng isang lihim na plano. Nang dumaan sila sa pasilyo kung saan naroon si Daniel, palihim niyang isiniksik ang crowbar sa sopa. Nang makita ito, sinimulang gamitin ni Daniel ang kanyang lakas, patuloy na kinikiskis ang lubid sa kanyang mga kamay. Sa oras na iyon, iisang buntis na hijacker lang ang nagbabantay sa kanila, kaya't malaki ang pag-asa ng pagtakas. Ngunit nawala ang kanilang swerte nang malapit ng kumilos si Daniel. Isa pang speedboat ang dumating. Ang bagong dating ay ang pinuno ng mga hijacker, isang disiplinado at organisadong grupo. Batid ng pinuno ang tungkol kina Travis at sa kanyang mga kasama, at partikular na hiningi na sina Alicia at Travis ang unang dalhin pabalik sa base. Umalis kasama nila sina Jake at ang buntis, at iniwan ang ilang lalaki upang dalhin sina Daniel at ang iba pa sa dalampasigan gamit ang yate bago bumalik sa base. Ito ay kasunduang ginawa ni Alicia kay Jake, kapalit ng kanyang kaligtasan para sa kanyang pamilya. Pagkaalis ng pinuno at ng kanyang mga tauhan, nagbago ng isip ang kapatid ng pinuno na naiwan. Ayaw niyang buhayin pa sina Daniel at ang iba pa, at naghahanda na itong patayin sila upang maiwasan ang problema sa hinaharap. Eksakto sa sandaling iyon, isa pang speedboat ang dumating. Si Nick at ang bodyguard ni Thomas iyon, isang mahusay na marksman na nakapatay ng dalawang lalaki gamit ang ilang eksaktong putok. Noon din, kumilos sina Madison at ang iba sa kabina, natalo ang huling hijacker, ang kapatid ng pinuno. Pag-akyat ng bodyguard sa yacht, nadiskubre niyang wala roon si Strand, at sinabi na kung wala si Strand, walang makakatawid sa hangganan ng Mexico. Sa oras na iyon, lumubog na ang lifeboat ni Strand, at siya ibasang-basa sa tubig, halos mawalan ng malay. Sa kabutihang palad, biglang lumitaw si Madison at sinagip siya. Ang asawa at anak ni Madison ay nadukot ng grupo ng mga hijacker, ngunit maswerte ring nahuli nila ang kapatid ng pinuno.
Nalaman ni Daniel ang mga detalye ng mga hijacker mula sa bihag. May kabuuang 13 hijacker na may 3 bangka at espesyalisado sa panloloob ng mga dumaraang barko para sa supply. Matapos ang usapan, papalabas na sana si Daniel nang magboluntaryo si Chris na maiwan para bantayan ang bihag. Nakaramdam siya ng matinding pagkakasala dahil sa kanyang pagkabigo na bumaril noong nakaraang gabi na siyang nagbigay daan sa mga hijacker na makasakay at ngayon ay nais niyang itama ang kanyang pagkakamali. Ipinaalam ni Daniel sa lahat ang sitwasyon tungkol sa mga hijacker at matapos marinig ito, agad na pinabalik ni Madison ang bangka matapos magplano na ipagpalit ang bihag kapalit ng kanyang asawa na si Travis at anak na si Alicia. Si Strand, nakakahila pa lang mula sa dagat, ay nakahiga ng mahina sa kama, hindi na kasing sangas ng dati. Sumang-ayon siya sa desisyon ni Madison na gamitin ang bihag bilang panukalang palit, bilang paraan ng pagtanaw ng utang na loob sa kanya sa pagliligtas dito. Maayos na umusad ang plano ni Madison, at di nagtagal ay nakontak niya ang pinuno ng mga hijacker sa pamamagitan ng radyo, na pumayag sa palitan ngunit humiling na iisa lamang ang lalapit sa dalampasigan para sa transaksyon. Handa na ang lahat at naghihintay na lamang silang lumapit sa base ng mga hijacker nang biglang may pumutok na baril mula sa itaas. Nagmadali ang lahat upang alamin at natuklasang binaril ni Chris ang bihag na hijacker matapos siyang insultuhin ng pasalita na labis na nakasakit sa kanyang damdamin. Nasira tuloy ang plano ng palitan ng mga bihag at napatulala ang lahat. Agad na naging zombie ang patay na hijacker, ngunit mabilis siyang ipinako ni Daniel sa dingding. Nang mapansin ang pumipiglas na mga galamay ng zombie, pumasok ang isang ideya kay Daniel. Tinali niya ang mga kamay nito at nilagyan ng hood ang ulo na nagpapahirap makilala kung tao o zombie. Umasa sila na mapagkakamalan itong tao. Nagpasya si Madison na sumugal at habang papalapit ang yacht sa dalampasigan, inilunsad niya ang speedboat dala ang zombified na bihag papunta sa base ng mga hijacker. Si Travis na bihag ay nakakulong na ngayon sa isang hawla. Naguguluhan siya kung bakit partikular na siya ang pinuntirya ng mga hijacker hanggang sa mailumabas na babae at biglang naging malinaw ang lahat. Ito ang parehong babae na minsan ay malamig na pinabayaan ni Strand matapos putulin ang lubid na nakagapos sa kanila. Lumalabas na nakaligtas ang babae sa pagsubok sa dagat at nailigtas siya ng mga hijacker. Noong una, iminungkahi pa ni Travis na gamitin ang lubid upang isama siya para sa kanyang kaligtasan. Ngunit hindi niya ito ipinagpasalamat at ibinunyag pa ang lahat ng impormasyon nila sa pinuno ng hijacker. Ang tanging kondisyon niya ay mahuli si Travis para sa kanya. Sa kabutihang palad, nakiusap si Travis sa kanyang damdamin at kinausap siya ng maayos, dahilan upang hindi na siya saktan pa at naglakad palayo. Samantala, si Alicia at ang kanyang ama ay kapwa na dakip ng mga hijacker. Habang nakakulong ang kanyang ama sa isang bakal na hawla, malaya siyang nakalalakad sa malaking barko. Pati ang pinuno ng hijacker ay nagluto pa ng masarap na steak para sa kanya, at sinamahan siya ni Jake sa buong oras, ipinapaliwanag ang operasyon ng kanilang organisasyon. Tila ba tapat na nais ng mga hijacker na kunin si Alicia, at si Jake ay tunay na may damdamin para sa kanya. Ngunit agad na nakaramdam si Alicia na may mali. Napansin niya sa radar na papalapit ang yacht ni Strand sa base ng masyadong mabilis para sa isang simpleng drop-off at pagbalik. Sa kanyang pangulit, sa wakas ay inamin ni Jake na lahat ng nakaligtas mula sa mga barkong nahuli dati ay pinatay ng kapatid ng pinuno. Nang marinig ito, dali-daling sumigaw si Alicia ng kagustuhang umalis. Si Jake, nang makita ang kanyang pagkabalisa, ay hindi nag-atubiling sumang-ayon na tumakas kasama niya. Sa oras na iyon, nakarating na sa dalampasigan si Madison kasama ang bihag, at dumating din ang pinuno gaya ng ipinangako, dala si Travis. Nakakagulat na naging maayos ang palitan, at agad na bumalik ang mga bihag sa kani-kanilang panig. Hindi alam ng pinuno na ang kanyang kapatid ay naging zombie na at biglang kinagat siya sa braso, pati ang kanyang kasamahan ay nahawa. Agad na napasuko ang natitirang hijacker ni Travis, na noon ay nakalaya na mula sa pagkakatali. Sa wakas ay muling nagkita ang mag-asawa, ngunit kalahati pa lang ng kanilang misyon dahil si Alicia ay nasa kamay pa rin ng mga hijacker. Sa kabutihang palad, natagpuan din nila siya sa kubyerta ng isang inabandonang barko. Hindi na nahulog si Alicia sa matatamis na salita ni Jake sa pagkakataong ito at nagtago siya matapos siyang iwan. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa kubyerta ng barko, kung saan nakita niya ang kanyang mga magulang na malapit lang.
Hindi pinansin ang desperadong pagtatangka ni Jake na pigilan siya. Tumalon si Alicia nang walang pag-aalinlangan at muling nagkita silang pamilya. Minsan pa, nakaligtas sa panganib sina Travis at ang kanyang pamilya. Isa na lang na checkpoint ang layo nila sa kanilang destinasyon, ang Baja Peninsula Shelter. Kinailangan nilang tumawid sa depensa ng hangganan ng Mexico. Kahit na dating binayaran ni Strand ang isang opisyal ng hangganan, mas marami ng tao ang isinakay sa bangka. Para sa kaligtasan, nagtago sina Travis at ang iba pa sa loob ng kabina, habang si Strand at ang mga bodyguard ni Thomas ay naiwan sa kubyerta upang makipagnegosasyon sa mga gwardiya sa hangganan. Humingi ng malaking halaga ng pera ang mga gwardiya bilang buwis. Kalaunan, lumala ang pagtatalo sa murahan at umalingaw pa ang ilang putok ng baril. Nagmadaling umakyat sina Travis at ang iba upang makita ang nangyari at nakita nila ang dalawang gwardiya na binaril at ang bodyguard na malubhang sugatan. Nang makita ito, nagmamadaling sinaksak ni Daniel ang mga katawan upang hindi maging zombie. Ngunit nang turn na ng bodyguard, pinigilan siya ni Nick. Hindi inaasahan, tumigil sa pag-atake ang iba pang gwardiya matapos ang ilang putok ng baril sa ete at saka dahan-dahang umatras. Nagtaka sina Strand at ang iba, ngunit nakatawid sila sa hangganan at nakapasok sa Baja Peninsula ng walang hirap. Ang tanawin ng mga bangkay na nakakalat sa dalampasigan ay nagpawi ng kanilang alinlangan. Lumalabas na winasak ng mga zombie ang loob ng Mexico at natural na humina ang depensa sa hangganan. Una silang nagtungo sa tirahan ni Thomas, ngunit natagpuan itong napuno ng mga zombie. Nabahala si Strand at walang tigil na naghanap. Biglang lumitaw ang isang malaking pangkat ng mga zombie at kinuha ng grupo ang kanilang mga armas para lumaban. May sapat na silang karanasan sa pakikitungo sa mga zombie at dahil mabagal kumilos ang mga ito, hindi naman sila ganoong kahirap labanan. Gayunpaman, nabigla si Madison at naipit ng isang malupit na zombie na gustong magkaanak ng zombie sa kanya. Nakita ito ni Chris ngunit wala siyang ginawa para tumulong. Sa kabutihang palad, kumilos agad si Alicia upang iligtas ang kanyang ina mula sa panggagahasa ng zombie. Agad na sumakay ang grupo sa isang kotse at nagtungo diretso sa kanlungan. Ang tinatawag na kanlungan ay isa palang malaking manor na papalibutan ng matitibay na pader at puno ng iba't ibang prutas at gulay at maihangin pa para sa kuryente. Lubos itong sapat sa sarili. Sa wakas, nagkaroon ng lugar si Travis at ang kanyang grupo para manirahan at magpahinga. Pinangunahan sila ng mga katulong at ibinaba ang kanilang pagbabantay, ibinigay ang kanilang mga armas. Si Strand, sabik na makita ang loob ng manor, ay sumunod sa butler at sa wakas ay nakilala ang kanyang kakilala, ang matalik na kaibigang si Thomas, na mukhang malubha ang sakit, kamakailan lang nakagat ng zombie. Alam ni Strand na naghihintay na lamang ng kamatayan si Thomas at napuno siya ng dalamhati. Samantala, hindi mapakali si Chris. Napansin ni Alicia ang kanyang hindi pagkilos upang iligtas si Madison at ngayon ay may hinanakit sa kanya. Sinubukan ni Chris na ipaliwanag ang sarili, ngunit seryosong tinanggap ni Alicia ang kanyang mga salita. Nawala ng pasensya, nagbanta si Chris na manahimik siya tungkol sa insidente. Laking gulat niya nang matakot si Alicia at hindi na gustong matulog mag-isa. Nang mapansin ni Madison ang kakaibang kilos ng kanyang anak at nalaman ang totoo, hinarap niya si Travis tungkol dito. Ngunit naniniwala si Travis na dapat patnubayan ang kanyang anak kaysa parusahan ng matindi. Naghiwalay ng higaan ang mag-asawa ng gabing iyon dahil sa kanilang pagtatalo. May kakaibang pakiramdam ang manor para sa mga bagong dating. Dahil nakaratay si Thomas sa karamdaman, ang lahat ng gawain ay pinamamahalaan ng tagapangalaga ng bahay na siya ring ina ng bodyguard. Nang malaman niyang patay na ang kanyang anak, hindi siya nagpakita ng lungkot kundi tila gumaan pa ang loob. Nararamdaman ni Daniel na may mali sa kanya. Nang gabing iyon, palihim siyang nag-ikot sa manor at nadiskubre ang isang batang lalaki na pabulong na nagsasalita sa sarili. Sinundan niya ito hanggang sa madiskubre ang isang ilalim ng kulungan na puno ng mga zombie na nagbigay ng kilabot sa kanya. Mabilis siyang umurong at hinarap ang tagapangalaga at natuklasan niyang isa itong ganap na baliw. Naniniwala ito na ang mga zombie ay isa lamang ibang anyo ng pamumuhay ng tao, hindi mga halimaw gaya ng nakikita ng iba. Kaya tuwing may nagkakasakit ng malubha sa manor, pinapainom niya ito ng lason hanggang mamatay, upang maging zombie. Nang gabing iyon, naghanda siya ng 2 kapsulang mailason para kay Thomas,
balak na linisin siya at ipagkatiwala kay Strand ang huling ritual upang maipagpatuloy ni Thomas ang buhay sa ibang anyo. Tinitigan ni Strand si Thomas ng may pagmamahal, puno ng lungkot ang kanyang mga mata. Sa kalaliman ng gabi, palihim na lumabas si Chris habang tulog na tulog si Travis na sa isang iglap napunta siya sa silid ni na Madison at Alicia. Habang mahimbing ang kanilang tulog, kinuha niya ang sa mesa. Bigla may pumutok na baril. Nagising kaagad sina Madison at Alicia at napasigaw sa takot nang makita si Chris na nakatayo sa gilid ng kama habang may hawak na daga. Hindi inasahan ni Chris na tatakas siya mula sa silid ng ganoon kakahiyahiya. Nalaman na si Strand ang bumaril, hindi niya pinainom ng lason si Thomas. Sa halip, binaril niya ito sa ulo, iniisip na hindi ito magpapahinga ng payapa kung hindi. Nagalit ang tagapangalaga at binigyan ng isang araw si Strand para ilibing ang patay bago siya at ang kanyang grupo palayasin sa Manor. Napilitang tanggapin ni Madison ang katotohanan. Kahit ayaw ng lahat na ipagpatuloy ang kanilang paglalagalag, matapos makita ang lahat, nagpa siya si Nick na gumawa ng paraan para sa kanyang pamilya. Dinala niya pabalik ang anak ng tagapangalaga, ang bodyguard, na naging zombie sa cruise ship. Naantig ang tagapangalaga sa muling pagkikita sa kanyang anak na naging zombie at pinahalagahan ang pag-imbita ni Nick sa kanya na manatili, ngunit hindi kayang iwan ni Nick ang kanyang pamilya at matapos tiyakin na hindi sila mananakit ng iba. Napilitang pumayag ang tagapangalaga na manatili ang pamilya ni Nick. Ngunit si Strand ay kailangang umalis. Nakaramdam ng kaunting ginhawa si Madison dahil dito, ngunit nag-aalala pa rin siya kay Travis na wala. Nagpa siya si Nick na muling lumabas upang dalhin pabalik ang kanyang ama. Nang gabing iyon, matapos mahuli si Chris sa silid ni Madison, tumakbo siya palabas ng Manor mag-isa. Bilang ama, napilitan si Travis na maghanap buong magdamag hanggang madaling araw, nang matagpuan niya si Chris sa isang kubo. Ngunit tumanggi si Chris at pati pa nag-hostage ng bata, sinabihang hayaan na lamang siya. Nagalit si Travis at tinabig ang baril mula sa kanyang kamay. Sinubukan ni Chris na tumakas ngunit nahuli siya ng kanyang ama. Dahil kakaiba ang kanyang isipan, tumangging bumalik si Chris sa Manor upang harapin ang lahat. Nang matagpuan ni Nick si Travis, nagulat siya nang malaman na nagpa siya itong manatili muna kay Chris at hindi babalik sa Manor. Alam niyang wala ng saysay ang karagdagang usapan, kaya nagpaalam si Nick sa kanyang ama. Mula nang madiskubre ni Daniel ang kakaibang katangian ng Manor, lalo siyang naging paranoiko. Sa bawat pagkakataon, gusto niyang dalhin ang kanyang anak na babae at tumakas mula sa masamang lugar na iyon. Sa isang alitan kasama ang mga gwardiya ng Manor, bigla siyang naging marahas at nakasakit ng tao. Dahil dito, ikinulong siya. Gustong dalawin ng kanyang anak ang kanyang ama, ngunit palaging binibigyan ng iba't ibang dahilan. Noon, isang debotong mananampalataya ang tagapangalaga at mahusay manghikayat ng iba. Pinilit niyang magbalik loob si Daniel at ikumpisal ang kanyang mga kasalanan. Bagamat matatag ang ipinapakita ni Daniel, ang kanyang mga kasalanan ay palaging bumabalik upang gambalain siya, lalo na ang pagkukulang niya na mailibing ng maayos ang kanyang yumaong asawa, na palagi niyang dinadala sa kanyang kalooban. Matapos ang pangangaral ng tagapangalaga, lalo pang lumalim ang kanyang pagkakasala. Nang gabing iyon, sinamantala niya ang pagkakataong pinapakain siya ng gwardiya at binugbog ito. Nagpakita sa kanya ang mga pangitain ng kanyang asawa, pinaaalalahanan siyang tiyakin ang kaligtasan ng kanilang anak at hanapin ang sariling kalayaan. Lumabas si Daniel na may ngiti sa labi. Napansin din agad ni Madison na may kakaiba sa tagapangalaga at nadama niyang naging matamlay si Nick mula nang makilala ito, kaya't nagpa siyang iligtas ang kanyang anak. Lumapit si Madison sa kasambahay, kunwaring nais niyang mas makilala si Nick. Pagkatapos, dinala siya ng kasambahay sa lugar kung saan nakakulong ang mga zombie. Naniniwala ang kasambahay na ang mga zombie, tulad ng mga batang hindi pa marunong magsalita at laging naghahanap ng pagkain kapag gutom, ay dapat alagaan ng isang ina. Habang siya'y mas lalong nalulubog sa kanyang paniniwala, hindi niya namalaya na nakalusot palabas ng silid si Madison. Nang matanto niya, naisara na ni Madison ang mabigat na pinto at iniwan siyang nakakulong kasama ang mga zombie. Kawawang Strand, sa ilalim ng bantay ng mga gwardiya, tahimik na iniwan ang Manor ng lahat ng dati niyang kaibigan. Tanging si Alicia lang ang nagpaalam sa kanya. Labis ang lungkot sa mukha ni Strand.
Samantala, si Daniel na nakatakas kamakailan lang, hindi umalis. Sa halip, palihim siyang pumasok sa silid ng mga zombie, nagbubuhos ng gasolina sa sahig habang naglalakad. Para bang nakikita niya ang mga zombie bilang mga tao pa rin, iniisip na hindi pa talaga napapalaya ang kanilang mga kaluluwa, katulad ng kanyang asawa. Si Daniel, na nahulog sa ilusyon at hinihikayat ng anyo ng kanyang asawa, ay ngumiti at sinindihan ang gasolina, isinama ang sarili at ang mga zombie sa dagat ng apoy, marahil natagpuan niya ang kanyang tunay na kalayaan. Nilamon ng naglalagablab na apoy ang buong manor. Nakita iyon ni Nick mula sa malayo at dali-daling tumakbo papunta roon. Si Strand na umalis ng di pa gaanong kalayo, napansin ang apoy at agad na nagbago ng direksyon. Hindi nagtagal, nakasalubong niya sina Madison at ang iba pa, habang dumarating na ang mga kawan ng zombie. Kahit hindi pa buo ang kanilang grupo, wala silang nagawa kundi magmadaling sumakay sa kotse. Nilingon ni Madison ang paligid at napansin ang anak niyang tila nagbago na. Nang marinig ang tungkol sa pagkasira ng manor at sa kinasangkutan ng kanyang pamilya, tumalikod si Nick nang may pagkadismaya, hindi pinansin ang malalakas na sigaw ng kanyang ina, at naglakad papunta sa papalapit na mga zombie. Sa hila at hatak ni Strand, halos hindi na nakasakay si Madison sa kotse. Habang umaandar na ang sasakyan, nadaanan nila si Nick. Marahil para kay Nick, mas nakakatakot pa ang kanyang pamilya, kaysa sa mismong mga zombie. Ang buong manor at dose-dose ng buhay ay naging abo, naiwan lamang ang isang kasambahay at isang bata. Nais ni Nick na makahanap ng lugar na hindi tinitingnan ang mga zombie bilang halimaw at walang kasinungalingan. Mula sa kasambahay, nalaman niyang maaaring mayroon pang pamayanan ng tao sa mga bayan sa Hilaga, kaya naglakbay siyang mag-isa upang hanapin ang kanyang pangarap. Habang naglalakad sa kahabaan ng highway patungong Hilaga, tinakpan niya ng dugo ang kanyang katawan upang hindi siya saktan ng mga zombie. Ngunit hindi niya alam, kahit anong pagtatago, hindi siya maililigtas sa mga tao. Nang gabing iyon, nakakita si Nick ng isang bahay na matutuluyan, ngunit natuklasan niyang tinitirhan na iyon ng isang ina at ng kanyang anak. Gaya ng isang inang manok na nagpoprotekta sa sisiw, pinalaya siya ng babae gamit ang isang kahoy, iniwan siyang litong-lito. Sa pagmamadali, hindi na niya nakuha ang kanyang bag. Kawawang binata, sa paghahanap ng isang payapang kanlungan sa gitna ng zombie apokalipse, ay napilitang magpatuloy, nagsusumikap makahanap ng supply habang naglalakbay. Madali niyang nakayanan ang mga zombie, ngunit kapag sa mga tusong tao siya nakatagpo, wala siyang nagawa kundi ang tumakas. Napilitan pa siyang uminom ng sarili niyang ihi para manatiling buhay. Pagsapit ng umaga, ginising si Nick ng dalawang mabagsik na aso. Agad siyang nakatakbo paakyat sa isang abandonadong sasakyan, nakaligtas sa nakamamatay na kapalaran, ngunit nagtamo ng malubhang sugat sa binti. Habang pinagmamasdan niya ang mga aso na ayaw umalis, bumalot sa kanya ang matinding panghihina. Bigla, dumating ang isang kawan ng zombie at mabilis na nilapa ang mababangis na aso. Para bang iniligtas pa siya ng mga zombie. Matapos mag-isip ng matagal at itali ng pauna ang kanyang sugat, nakihalo siya sa kawan at naglakad kasama nila patungo sa di alam na lugar. Sa hindi malamang dahilan, mas ligtas ang kanyang pakiramdam kapag kasama sila. Sa kanyang pagkalito, parang narinig pa niyang nagsasalita ang mga zombie. Sumunod si Nick sa mga paggalagalang patay, hindi alam kung gaano nakatagal, hanggang sa muli niyang nakatagpo ang parehong mga tulisan. Ngunit ngayon, hindi na niya kailangang tumakas. Sumugod siya kasama ang mga zombie, at sa ilang sandali, nilamon ng mga ito ang mga kalaban. Ang natirang isa ay nagmamadaling tumakas gamit ang kotse. Muli, naramdaman ni Nick ang kaligtasang dala ng kawan ng mga zombie, hindi namamalaya na may isa pang armadong grupo na nakamasid sa kanya. Ngunit wala na siyang lakas para mag-alala. Uhaw at pagod, tuluyan siyang nawalan ng malay. Sa kabutihang palad, isang biglaang pagbuhos ng ulan ang nagpanumbalik ng kanyang ulirat. Nakapunta siya sa isang bayan, inabandona na ngunit may supply pa, at doon niya naalagaan ang kanyang sugat. Habang binabalutan niya ang kanyang sugat, biglang dumating ang isang armadong grupo. Sila rin ang nakamasid kay Nick mula sa malayo. Matapos matiyak na hindi zombie ang dahilan ng kanyang sugat, dinala nila siya sa isang klinika. Mabilis na nagamot ang paa ni Nick, at nang makalabas siya sa klinika, biglang gumaan ang kanyang pakiramdam. Nadiskubre niya ang isang abalang pamilihan.
Ang matatanday abala sa kani-kanilang gawain, ang mga bata na may masayang naglalaro, at ang paligid ay puno ng sigla ng buhay. Naramdaman ni Nick na natagpuan na niya ang lugar na matagal niyang hinahangad. Matagal na siyang hindi nakakita ng ganoong tanawin at punong-puno siya ng di inaasahang tuwa. Pagkagising niya kinabukasan, naglaho ang buong komunidad. Nagsimulang kabahan si Nick at tumingin-tingin sa paligid. Hindi nagtagal, nakarinig siya ng mahinang iyak. Sinundan niya ito at natagpuan ang isang batang babae na umiiyak at tinatawag ang kanyang ama. Napatitig si Nick sa malayo, sa direksyong tinitingnan ng bata, at nakita ang mga tao sa komunidad na nagtipon sa likod ng isang chain link fence, isang harang na lang ang pagitan sa dambuhalang kawan ng mga zombie. Si Lucy, ang babaeng nagligtas kay Nick, ay yumakap sa isang lalaking nasa harapan niya, bakas ang matinding kawalan ng pag-asa sa mukha. Naglakad ang lalaki papasok sa bakod at humarap mag-isa sa mga zombie. Pabulong na nag-usap ang mga residente habang pinagmamasdan ang paglapastangan sa katawan ng lalaki. Pagkatapos, muling bumalik sa dating abala ang komunidad. Natuto si Nick mula sa mga residente na ang mga nasa bingit ng kamatayan ay pinipiling magsakripisyo, nagiging zombie upang patuloy na protektahan ang kanilang mga mahal sa buhay sa likod ng bakod. Ang tunay na pinuno ng komunidad, ang doktor na nagpagaling sa sugat ni Nick, ay sinasabing nakagat na ng zombie, ngunit milagrosong nakaligtas. Sa ilalim ng kanyang impluensya, hindi natatakot ang mga residente sa mundo ng mga zombie, naniniwalang ito'y paraan ng kalikasan upang maghilom at umaasang darating ang bagong mundo kapag nawala na ang mga zombie. Naisip ni Nick na hindi pala perpekto ang lugar na ito gaya ng inaakala niya. Maging ang inuming tubig ay hindi kasing linis ng kanyang mga benda. Mukhang kulang din sa supply ang komunidad. Paminsan-minsan, pumupunta sila sa isang malaking supermarket na kontrolado na ngayon ng isang gang. Ipinagpapalit ni Lucy ang labis na gamot kapalit ng mga pangunahing supply. Nang basta kumuha si Nick ng isang bag ng merienda, tinitigan lang siya ni Lucy, kaya agad niyang ibinalik iyon. Sa dulo ng pasilyo, napansin ni Nick ang mga pamilya ng mga miyembro ng gang na naninirahan doon, at ang kapatid na babae ng pinuno ng gang ay halatang may malubhang sakit. Maliwanag na mayroon din silang sariling suliranin. Habang naghahanda na silang umalis dala ang isang cart na puno ng supply, biglang pinagtulakan si Nick sa sahig. Palihim pala siyang kumuha ng isang bag ng merienda at itinago sa kanyang sarili. Nagalit ang pinuno ng gang, naglabas ng itak at handang putulin ang mga kamay ni Nick. Sa harap ng kamatayan, nanatiling kalmado si Nick at tinakot siya. Bilang isang batikang adik, alam ni Nick na ang kapatid ng pinuno ay lulong sa droga. Nagbanta siya na kapag namatay siya, mawawalan sila ng kalakalan ng droga at hindi na makakakuha ng gamot ang kapatid nito. Naging matagumpay ang pakikipag-usap niya. Hindi lamang nailigtas ni Nick ang kanyang mga kamay, nakakuha pa siya ng dagdag na cart ng supply mula sa gang. Pagbalik sa komunidad, ibinigay ni Nick ang ninakaw na merienda sa batang babae. Ginawa niya ito para aliwin siya, matapos nitong mawalan ng ama. Samantala, ginugol ni Madison at ng kanyang grupo ang 2 araw sa paghahanap kay Travis ngunit nabigo. Sa pagkaubos ng kanilang supply at gasolina, nagpasya silang bumalik sa kanilang yate. Ngunit nang makarating sila sa dalampasigan, labis silang naguluhan. Ang yate na nakadaong sa pampang ay naglaho na. Dahil wala nang ibang pagpipilian, nagtungo sila sa hilaga, umaasang makahanap ng ligtas na matutuluyan. Hindi nagtagal, narating nila ang isang hotel, at matapos ang maingat na pagmamasid na walang palatandaan ng zombie, nagpasya silang sumugal at pumasok para silipin ito. Pinindot ni Strand ang service bell sa front desk, ngunit walang zombie ang dumating, palatandaan na pansamantalang ligtas ang hotel. Wala nang laman ang silid kainan maliban sa ilang alak. Si Alicia, sa kabila ng pagtutol ng kanyang ina, ay nagpumilit na maghanap sa ibang kwarto ng mga supply. Habang iniwan ang kanyang kasama, umupo sina Madison at Strand at uminom ng alak. Nakaidlip sila. Sa isang bugso ng kapusukan, binasag ni Madison ang kanyang baso ng alak, habang si Strand naman ay masiglang tumugtog ng piano. Ang ingay na iyon ay agad na nakaakit ng mga zombie. Ang ilan sa mga hindi mapakali ay nagsimulang maghanap ng ibang daan. Dumagsa sila sa hotel lobby na parang alon. Huli nang mapansin ni Madison at Strand ang panganib at nang tangka nilang tumakas, napaligiran na sila ng mga zombie. Patuloy na pumalo si Strand ng kanyang sandata,
pilit na inaalis ang mga umaakyat na zombie. Si Madison, alam na hindi na nila kakayanin ito ng matagal, ay naalala ang paraang ginamit ni Nick noon. Pumatay siya ng isang zombie at ipinahid ang dugo nito sa kanyang katawan bilang panlilinlang at gumana nga ito. Nakalabas sila sa lobby at umakyat sa isang panlabas na hagdang bakal papunta sa isang hiwalay na suite. Matapos ang mabilis na pagsisiyasat na walang nakitang zombie, saka lamang sila nakahinga ng maluwag. Gayunpaman, nag-aalala pa rin si Madison sa kaligtasan ng kanyang anak na babae at iniisip kung ano na ang kalagayan nito. Ilang sandali bago iyon, si Alicia at ang kanyang kasama na naghanap ng supply ay nakatagpo ng maraming pagkain sa isa sa mga guest room. Ngunit matapos maligo, paglabas ni Alicia sa banyo ay nawala ang kanyang kasama. Sa mga oras na iyon, bahagyan niyang narinig ang tunog ng piano mula hindi kalayuan at patungo na sana siya sa balkonahe upang siya satin nang biglang may isang figura na bumagsak mula sa itaas. Lumabas na ang mga zombie na naakit sa tunog ng piano ay nagsidatingan lahat sa balkonahe. Noon ding sandali, mabilis na nagsibagsakan ang mga zombie mula sa iba't ibang balkonahe at sa masamang pagkakataon, hindi patay ang mga bumagsak na iyon. Tumayo sila at nagpatuloy patungo sa lobby ng hotel. Nang mapagtanto ni Alicia na hindi naligtas ang hotel, nais niyang ipaalam kina Matt at iba pa, ngunit napuno na ng mga zombie ang hagdanan. Kinailangan niyang bumalik sa kwarto, at mula sa butas ng pinto nakita niya ang tuloy-tuloy na agos ng mga zombie na dumadaan. Alam niyang ang paglabas sa ngayon ay katumbas ng pagpapakamatay, kaya naghintay siya hanggang gabi. Matapos makipagbuno sa kanyang pasya, nagdesisyon si Alicia na sumugal. Ngunit pagkalabas pa lamang niya ng kwarto, agad siyang na-target ng isang malaking grupo ng mga zombie at mabilis na naitulak hanggang dulo ng pasilyo. Udyok ng kanyang likas na instinct para mabuhay, pilit niyang binuksan ang pinto ng elevator at tumalon para mahawakan ang kable sa loob. Sunod-sunod na nahulog ang mga zombie na humahabol sa kanya, ngunit hindi rin nakatagal si Alicia sa pagkakakapit. Kinailangan niyang tipunin ang lahat ng kanyang lakas upang umakyat. At nang halos maubos na ang kanyang enerhiya, isang babae ang lumitaw at hinila siya paitaas. Ang babaeng ito, na nagngangalang Elena, ay manager ng hotel at maihawak ng mga susi na makakabukas ng lahat ng kwarto at pasilyo. Matagal na siyang nagtatago sa isang kwarto ng hotel, kasama ang kanyang pamangkin, hanggang sa lumabas ito ilang araw na ang nakalilipas upang maghanap ng pagkain at hindi na nakabalik. Pinaghihinalaan ni Elena na nahuli siya ng isa pang grupo sa loob ng hotel. Nakumbinsi ni Alicia si Elena na tulungan muna siyang makasama muli ang kanyang ina. Ipinapaliwanag na kapag mas marami sila ay mas madali nilang mahahanap ang pamangkin ni Elena pagkatapos. Ang una nilang gawain ngayon ay harapin ang mga zombie sa pasilyo. Inakit ni Alicia ang lahat ng zombie ipapasok sa isang guest room, at agad namang ikinandado ni Elena ang pinto mula sa labas. Tumakas si Alicia sa pamamagitan ng pag-akyat sa balkonahe, papunta sa katabing kwarto, at sa isang iglap ay nalutas ang buong pasilyong puno ng zombie. Agad silang nagtungo sa lobby ng hotel, ngunit wala silang nadatnan kundi isang lugar na tahimik at bakante, walang bakas ni na Madison. Sa oras na aalis na sana sila, bigla silang hinarang ng isang grupo ng mga tao na hawak bilang bihag ang pamangkin ni Elena. Mukha silang mabagsik, para bang may matinding hinanakit. Lumabas na may atraso sila kay Elena at sa kanyang pamangkin mula pa noong nakaraang buwan. Noon kasi, nagsasagawa sila ng kasal sa hotel, at maayos itong nagaganap hanggang sa biglang namatay ang ama ng nobya at naging zombie, nahawa pa ang nobya ng tangkaing iligtas siya. Ang masayang kasalan ay naging isang impyernong tagpo sa isang iglap. Sa gitna ng kaguluhan, bilang manager ng hotel, upang maiwasang kumalat ang kaguluhan sa buong gusali, ikinandado ni Elena ang mga pinto ng bulwagan. Hindi niya inasahan na ngayon, sasalakayin siya ng mga nakaligtas sa kasalan at hihingin ang master key kapalit ng kanyang pamangkin. Dahil sa matinding presyon, napilitang pumayag si Elena. Pagkatapos ng palitan, binuksan ni Alicia ang mga pinto ng bulwagan at dumagsa palabas ang mga zombie, dahilan upang magsitakbuhan ang mga nakaligtas. Si Alicia at Elena naman ay nagtago sa basement. Nakakainis lamang na ang tanging pinto ang palabas ay nakasara. Nang halos mawalan na ng pag-asa si Alicia, biglang bumukas ang pinto at ang kanyang ina ang nagbukas nito. Sa wakas, nagkita muli ang mag-ina. Samantala, si Travis, kahit natagpuan na ang kanyang tumakas na anak na si Chris,
ay nawalan naman ng kontak kina Madison at iba pa. Para mapadali ang paglalakbay, nagpasya siyang maghanap ng kapalit na sasakyan. Habang sinusubukan niya itong paandarin, nakakita si Chris ng isang convenience store malapit doon. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang ama, nagpumilit siyang humanap ng pagkaing madadala. Sa loob ng tindahan, bahagyang nakarinig si Chris ng mga taong nag-uusap sa isang silid. Habang palabas na siya dala ang pagkain, biglang sumugod ang ilang zombie. May dalang kutsilyo, buong tapang na lumaban si Chris at nailigtas ang isang lalaking tila may kaugnayan sa mga taong nasa loob. Hindi alam ni Travis ang sitwasyon at inakalang napuno ng zombie ang tindahan, kaya agad niyang pinaandar ang kotse at umalis kasama si Chris, nagmaneho mula araw hanggang gabi hanggang maubusan ng gasolina. Napilitang magpalipas ng gabi sa labas ang mag-ama. Noon, isang kotse ang dahan-dahang lumapit. Ang mga taong nakasalubong ni Chris sa convenience store ang sakay nito. Ang nanguna, na nagngangalang Brandon, ay hindi lang mabuti ang hangarin, kundi handa ring magbahagi ng supply sa mag-ama. Humanga siya sa kakayahan ni Chris sa pakikipaglaban at iminungkahing maglakbay sila ng magkasama. Ngunit nag-alinlangan si Travis dahil hindi pa niya lubos na kilala ang mga ito. Nagpasya siyang sumama muna hanggang sa susunod na bayan at doon na sila maghihiwalay. Sa kalagitnaan ng biyahe, nakatagpo sila ng isang bukid at nakakita ng maraming manok sa bodega. Nasabik sina Chris at ang grupo at naghanda ng manghuli ng manok upang matikman habang sinusubukan silang pigilan ni Travis. Biglang lumitaw ang magsasaka na may baril na nagbabalak na palayasin sila. Tumanggi si Brandon na umatras na nagdulot ng pagtutunggali. Gustong hikayatin ni Travis ang lahat na umalis dahil pagmamay-ari iyon ng iba, pero hindi siya pinakinggan ni na Brandon at ng iba pa. Isa pa nga sa kanila ang pumilipit ng liig ng manok para galitin ang magsasaka, na bumaril sa kanyang binti dahil sa galit. Isa pang putok ang sumunod at bumagsak sa lupa ang magsasaka, na hindi inaasahang binaril ni Chris. Nang makita ni Travis na ang kanyang anak ay hindi na marunong magtangi ng tama at mali at basta na lang pumapatay, siya ay labis na nabagabag. Samantala, bumalik kay Madison, tinulungan niya ang kanyang anak at ang iba pa na makatakas sa alanganing sitwasyon. Ipinabatid ng manager ng hotel na si Elena na marami pang natitirang supply, sapat para tumagal ng ilang buwan. Gayunpaman, nasa kamay ng ibang grupo ng mga nakaligtas ang master key ng lahat ng kwarto, kaya't kailangan nilang kumbinsihin ang mga ito na payagan silang manatili sa hotel. Sa isiping ito, nagtungo sina Madison at Strand upang makipag-usap sa grupo. Ang pinuno, isang lalaking nagngangalang Oscar, ay siya ring groom mula sa kasalang nauwi sa trahedya. Pagdating sa kanilang silid, dumiretso si Madison sa punto, hinihikayat ang lahat na magkaisa upang linisin ang mga zombie na nakakulong sa hotel at sa gayon ay maalis ang banta. Sa ganitong paraan, makakapag-focus sila sa pagbabantay sa hotel, kung hindi ay maaaring maagaw iyon ng mga dayuhan na hindi lahat ay magiging mabuti katulad nila. Sumang-ayon si Oscar matapos makinig, ngunit isang babaeng nasa edad na nakaupo sa sopa ang tumutol. Siya ang ina ng namatay na bride at hindi makatuwirang isinisi kay Elena ang pagkamatay ng kanyang anak at iginiit na paalisin si Elena mula sa hotel. Hindi sumang-ayon si Madison at sinabi na hindi ito ang tamang panahon para sa paghihiganti. Ang bawat dagdag na tao ay dagdag na kamailaban sa mga zombie. Sa huli, napaniwala ni Madison si Oscar na makipagtulungan. Bawat isa ay kumuha ng kanilang papel, pinapatay ang mga zombie kada kwarto at hinihila ang mga bangkay papunta sa dalampasigan upang sunugin. Ligtas ang pamamaraang ito ngunit hindi mahusay. Aabuti ng matagal bago malinis ang lahat ng zombie sa hotel. Nakita ni Alicia ang babala sa dalampasigan tungkol sa mapanganib na alon at pagbabawal sa paglangoy. Kaya naisipan niyang magmungkahi na akitin ang mga zombie papunta sa kahoy na tulay sa tabi ng dagat at humanap ng paraan para mahulog sila sa tubig upang tangayin ng malalakas na alon. Bagamat makakatipid ito ng oras at lakas, malaki rin ang panganib. Kailangang may magbuwis ng sarili upang akayin ang mga zombie papunta sa tulay. Nagboluntaryo si Madison para sa gawain. Sa una, gustong gawin ni Alicia ito ngunit tinanggihan ng kanyang ina. Naghiwa-hiwalay ang grupo upang gumawa ng ingay at akitin ang mga zombie palabas ng kanilang mga kwarto, sabay nagtipon sa lobby matapos matagumpay na mapalabas ang mga ito. Dumating ang oras ni Madison. Naglakad siyang mag-isa sa unahan,
gumagawa ng ingay at inaakay ang mga zombie ipapunta sa kahoy na tulay. Samantala, naghihintay sina Alicia at ang pamangkin ni Elena sa ibaba sa isang speedboat. Kahit mabagal gumalaw ang mga zombie, nakakapangilabot ang dami nila kaya hindi maiwasang kabahan si Madison. Pagdating sa dulo ng tulay, tumalon siya sa dagat ng walang alinlangan. Sumunod ang mga zombie, nagsisitalon sa tubig na sa tulong ni na Alicia at ng pamangkin, matagumpay na nakasampa si Madison sa speedboat at sa wakas ay nalinis na ang mga zombie sa hotel. Kinagabihan, nagtipon ang lahat para sa isang bihirang piging ng pagdiriwang, maliban kina Oscar at ang kanyang biyenan na malamang ay maihinanakit pa rin kay Elena. Kusang nilapitan ni Strand si Oscar at nakita niya itong nakatayo sa pintuan ng isang silid panauhin, tila binabantayan ang nasa loob. At totoo nga, nasa loob ang kanyang bride, ang tanging zombie na nakaligtas sa paglilinis ng araw na iyon. Si Strand, na kamakailan lamang ay nawalan ng kanyang minamahal, ay nakaunawa sa nararamdaman ni Oscar, ngunit alam din niyang ang panlilinlang sa sarili ay magdudulot lang ng kapahamakan. Matapos ang pangumbinsi ni Strand, pinili na ring bumitaw ni Oscar, at luha ang iniabot ang keycard kay Strand upang siya na ang pumatay sa kanyang asawang zombie. Sa komunidad kung saan naninirahan si Nick, kamakailan ay nagkaroon siya ng pabor sa mga tao dahil sa mahusay niyang pagganap sa isang transaksyon laban sa isang gang. Sa pagkakataong ito, nakaisip na naman siya ng matalinong ideya. Dinurog niya ang droga at ginawang pulbos, hinaluan ng maraming gatas na pulbos, at muling ginawang tableta. Hindi nagtagal, lumabas ang napakaraming bote ng bagong gamot. Sa mga drogang ito, maaari siyang makipagpalit para sa mas maraming mahahalagang supply mula sa gang. Maging ang pinuno ng komunidad, ang doktor, ay napahanga kay Nick, lalo na matapos ang matagumpay na kalakalan kinabukasan na walang naging aberya. Bilang pagkilala sa ambag ni Nick, binigyan siya ng doktor ng sariling kwarto. Nang gabing iyon, napansin din siya ni Lucy at mabilis na lumalim ang kanilang relasyon. Ngunit kinabukasan, may bigla ang problema. Ang isang scout na may tungkulin sa pang-araw-araw na pagbabantay at panlabas na misyon, na labis na naramdaman ang kakulangan ng supply, ay tumakas kasama ang kanyang pamilya. Alam nila ang lokasyon ng komunidad, ang mga impormasyon, at ang mga estratehiya ng pagpasok at paglabas. Lalong nagalit ang doktor nang malaman ito, lalo na't ilang scout na rin ang tumakas kamakailan. Napilitan siyang magsagawa ng sesyon ng e-brainwashing upang ipaalala sa lahat na hindi dapat katakutan ang kamatayan dahil mas nakakatakot ang mundo sa labas. Naglabas din siya ng kautusan na walang sinuman ang dapat umalis ng komunidad. Sa panahong ito, hindi natuwa si Nick, lalo na't iyon ang araw ng nakatakdang kalakalan. Kung hindi niya itutuloy, hindi matitiyak kung paano magre-react ang gang. Naisa nang makipagtalo ni Nick sa doktor, ngunit matigas ito at tumangging payagan siyang umalis. Kaya't dumulog si Nick sa Plan E, humingi ng tulong kay Lucy, na may impluwensya na halos katumbas ng doktor. Ngunit kumampi ito sa doktor ng walang pag-aatubili. Nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo, ngunit hindi nasusukat ni Lucy ang determinasyon ni Nick. Kalaunan, nakipagsabuatan siya sa isang scout na kakilala upang lihim na makalabas pagsapit ng dilim para sa kalakalan sa supermarket kasama ang gang. Sa kabila ng lumalalang krisis sa komunidad, ang buhay sa hotel ay unti-unting gumaganda. Sa pamumuno ni Madison, nagsimula silang muling ayusin ang lugar, pinatatag ang mga harang sa pasukan, at nagawa pang ayusin ang generator. Muli nang gumagana ang ice maker sa bar. Sa isang post-apocalyptic na mundo, ang makainom ng malamig na beer ay isang malaking karangyaan. Upang hindi makaakit ng atensyon mula sa labas, napagpasyahan nilang paandarin ang generator ilang oras lamang kada linggo, sapat para matugunan ang mga pangunahing pangangailangan at pinapatay ito tuwing gabi. Habang ang lahat ay nagsisimula ng mangarap ng magandang kinabukasan at dito na nagtatapos ang unang season, 500 likes para sa Season 2. Maraming salamat sa panonood.